Unang beses na ginamit ng lalaki ang martial art na siya mismo ang lumikha. Maging ang kanyang ama, ang pinuno ng pamilya, ay lubos na nayanig sa nakita. Simple lang ang dahilan. Ang teknik na ipinakita niya ay ang matagal nang nawawalang Supreme Shadowless Sword Art. Kabilang siya sa isang martial clan na sinasabing muling binuhay ng maalamat na Undying Divine Sword. Isang pamilya na mula noon ay umangat upang mapabilang sa 7 dakilang pamilya ng martial world. Ngunit sa ilalim ng maningning na panlabas na anyo ay may isa pang nakatagong problema, ang katawan kung saan siya muling nabuhay. Sa dati niyang buhay, ilang taon siyang nagdusa sa isang malubhang karamdaman. Pagkatapos muling mabuhay, ang katawan na ito ay may daladalang mas kinatatakutang sakit. Ang Extreme In-Severed Meridian. Para sa ganitong kondisyon na lumitaw sa direktang linya ng isang dakilang pamilyang martial, ito ay isang malaking sakuna. Kaya naman noong kanyang kabataan, kusa siyang umalis sa pangunahing tahanan at lumipat sa isang estate sa probinsya, umaasang mamuhay na lang ng payapa sa kanyang pinaikling buhay. Ngunit kahit na lumayo siya ng ganito, bilang isang itinakwil na miyembro ng angkan, sa huli ay napansin pa rin siya ng mga matang nag-aabang sa dilim. Nang sa wakas ay makorner na siya, tinitigan ni Baek Egang ang espadang nakabaon sa lupa, habang bumubulusok ang emosyon sa kanyang kalooban. Kahit na muling isinilang sa isang tanyag na pamilyang martial, hindi siya kailanman nagsanay ng maayos sa pag-espada habang nakaamba ang kamatayan sa kanya. Ang tanging magagawa niya ay sunggaban ang espada gamit ang lahat ng kanyang lakas. Sa sandaling iyon, natuklasan ng mga nakamaskarang manloloob ang silid sa ilalim ng lupa at hayagan siyang kinutya. Isang lehitimong tagapagmana na nauwi sa pagtatago na parang daga. Nang marinig ito, dahan-dahang lumingon si Baek Egang, kalmado ngunit matalas ang kanyang tono. Kinu-question kung paanong naglakas loob ang mga hamak na taong iyon na itutok ang kanilang mga talim sa direktang tagapagmana ng pamilyang Bai. Nag-alok pa siya ng awa kung sasabihin nila ang kanilang pagkakakilanlan at magmamakaawa. Habang lihim na nagdarasal na sanay hindi nila tanggalin ang kanilang mga maskara. Sa kanilang pagkagulat, ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng kaunting respeto kahit nasa bingit na siya ng kamatayan. Ang ganyang katatagan ay karapat-dapat sa dugo ng mga Bai, pag-amin ng pinuno, at inamin ang kanyang naunang kawalang-galang. Habang nagsasalita, tinanggal ng lalaki ang kanyang maskara at nagpakilala, si Chibiao ng Black Veil Syndicate. Pinilit ni Baek Egang na manatiling kalmado at tinanong kung naparoon sila para patahimikin siya ng tuluyan. Dumating ang sagot ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang ulo ay iaalay sa kanilang Panginoon. Gayunpaman, bilang paggalang sa kanyang katayuan, pinahintulutan siya ni Chibiao na unang umatake. Nagnalit ng ngipin si Baek Egang, alam na sa kanyang mababaw na mga teknik, kahit 100 galaw ay hindi sapat para manalo. Sa mismong sandaling iyon, isang matandang figura ang biglang lumitaw sa tabi ni Baek Egang. Agad na itinuro ng matanda ang mali sa kanyang pagkakahawak. Halatang nagulat na ang isang inapo ng pamilyang Bai ay ganito kahina ang pangangatawan. Ang eksena ay nagdulot ng gulat sa isipan ni Baek Egang. Namatay na ba siya at nakapasok na sa kabilang buhay? Nang makitang bumubulong siya sa sarili, walang pasensyang hinimok siya ni Chai Biao na kumilos na. Lalo lang nitong pinalalim ang pagkalito ni Baek Egang. Sa kanya lang ba nakikita ang matandang ito? At dahil tinawag siyang inapo, hindi niya maiwasang maghinala na ang figura ay isang labi ng isang ninuno ng Bai. Kasabay nito, naubos ang pasensya ni Chai Biao. Nakakainis panoorin ang pag-aalinlangan mo. Malamig niyang sigaw. Naramdaman ang bugso ng pagnanasang pumatay mula sa kanyang kalaban, napamura si Baek Egang sa kanyang isip. Ang taong ito ay madali nang gumagamit ng sword key. Kahit na, kung hindi man lang siya makakasabay ng 2 galaw, mamamatay siyang may pagsisisi. Habang hinihimas ang kanyang baba, nagkomento ang matanda na may halatang pagkadismaya na ang isang inapo ng pamilyang Bai ay magpapakita ng ganoong hindi pinong pagkakahawak sa espada. Walang magawang sumagot si Baek Egang na ipinanganak siyang may putol na meridian. Ang Extreme In-Severed Meridian. Nang marinig ito, nag-alab ang mga mata ng matanda ng gintong liwanag. Kung ganoon, sabi niya, may pagkakatiwala ko sa iyo ang espadang ito. Ang Undying Divine Sword, si Shanken. Nang hindi na naghihintay ng pahintulot, ganap niyang kinontrol ang katawan ni Baek Egang. Sa sandaling iyon, sumugod si Kibiao, ang espaday kumikislap ng nakamamatay na lakas. Sa isang malakas na salpukan ng bakal, sinalubong ni Baek Egang ang paparating na talim at agad na gumanti ng mabilis na atake. Naging nagyelo ang kanyang boses. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng paggamit ng Peerless Sword Art ng pamilyang Bai. Sa sumunod na sandali, kusan ang gumalaw ang kanyang katawan, nagsasagawa ng sunod-sunod na teknik. Sa kanyang pagkagulat, ito ay isang kumpletong set ng Shadowless Sword Art. Isang porma kung saan kahit ang pinuno ng pamilya ay hindi pa nakakabisa ang huling 3 galaw. Nang ilabas ang ikapitong porma, tuluyan ang nakasiguro si Baek Egang. Ang matanda ay malamang na ang unang patriarka ng pamilyang Bai, ang Undying Divine Sword na si Ashonkan. Nang matapos ang mga nakamaskarang salarin, umabot na sa sukdulan ang kanyang katawan. Nagsalita si Ashonkan ng may katiyakan, idineklara na tapos na ang kapalaran ni Baek Egang.
Sapagkat puwersahan niyang ginamit ang isang katawan na matagal nang nasira ang pundasyon dahil sa kondisyong ekstremyin. Maliban na lang kung mayroong isang yaman tulad ng isang 1-0-0-0 taong Snow Ginseng, wala ng pag-asa para sa pagbabago. Bago pa matapos ang mga salita, dahan-dahang ipinikit ni Baek Egang ang kanyang mga mata. Ang eksena ay lumipat sa pangunahing botika ng Bai Family Estate. Hindi nagulat si Baek Egang na makita ang sariling buhay. Tutal, nakatagpo na siya ng mga halamang gamot na kasing halaga ng 10,000 taong Snow Ginseng kahit sa dati niyang buhay. Ang tunay na ikinagulat niya ay ang interes ng pinuno ng pamilya sa kinakalawang na espadang ginamit ni Bai, kasama ang utos na mag-ulat siya sa pangunahing courtyard sa sandaling magising siya. Pagdating ni Baek Egang sa pangunahing bulwagan ng pamilyang Bai, bumungad sa kanya ang imahe ng Unding Divine Sword na si Bai Shan-kan na kalmadong nakaupo sa itaas ng pinuno ng pamilya. Sa katunayan, hindi ito pambihira, 250 taon na ang nakalipas. Ang titulong Unding Divine Sword ay umalinggaw-ngaw na sa buong martial world. Kahit na humina ang impluensya ng pamilyang Bai dahil sa pagbaba ng kanilang bilang. Matapos lamang na umupo ang Supreme Expert na si Bai Lucian bilang pinuno ng pamilya, nabawi ng angkan ng Bai ang kanilang pwesto sa 7 dakilang pamilya. Kahit ngayon, ilan lang sa loob ng pamilya ang nakakaalam na ang kasalukuyang patriarka ay, sa katunayan, ama ni Baek Egang. Ang ipinagtataka niya ay ang puot sa mga tinging ipinupukol sa kanya. Agad siyang lumuhod at humingi ng paumanhin, ipinaliwanag na naantala ang kanyang pagdating dahil sa kanyang paggaling. Hindi siya sinuway ng kanyang ama, sa halip ay tinanong kung alam niya kung sino talaga ang mga sumalakay sa estate. Hindi nag-atubili si Baek Egang. Kasabay nito, inisip niya kung ito ba ay isang pagsubok sa kanyang kakayahang alamin ang katotohanan. Simpleng sinagot niya na ang mga salarin ay nagpakilalang kabilang sa Black Veil Syndicate. Ngunit sa kanyang palagay, mas malamang na konektado sila sa Secret Hand Faction sa ilalim ng Heretical Alliance, isang grupong kinamumuhian ang paglawak ng mga marangal na pamilya. Kahit na mayroong hindi tumutugma. Ang mga umatake na yon, kahit tinatago ang kanilang mga teknik, ay higit na malakas kaysa sa mga miyembro ng Secret Hands. Bukod dito, kung talagang kumilos ang isang heretical force, ang kanilang target ay dapat ang batang tagapagmana ng pamilyang Bai, hindi si Baek Egang na nakatira sa isang malayong estate at walang ganoong titulo. Ang kanyang pangangatwiran ay halatang nakaantig sa kanyang ama na hindi inaasahan ang ganoong paglago mula sa panahon ng pag-iisa ng kanyang anak. Gayunpaman, mabilis na binago ng kanyang ama ang tono at itinuro na hindi pa natutukoy ni Baek Egang ang tunay na may pakana. Mas malala pa, lahat ng iba pa sa estate ay namatay. Bilang isang direktang miyembro ng lahi ng Bai, hindi ba siya nakakaramdam ng hiya? Bumigat ang boses ni Baek Egang. Sa halip na pagsisisi, nakaramdam siya ng pasasalamat sa pagiging buhay. Sa pamamagitan lamang ng pagkaligtas niya maipaghihiganti ang mga inosenteng namatay. Dahil doon, sinenyasan siya ng kanyang ama na humakbang pasulong. At sa wakas, itinanong ang tunay na katanungan. Paano niya eksaktong naitaboy ang ganoon kalalakas na mga asasin? Batay sa mga sugat na naiwan, ang mga teknik ay walang dudang mula sa Shadowless Sword Art. Agad na pinagpawisan ng malamig ang likod ni Baek Egang. Teka, ang konklusyon na yon ay mangangahulugan ng pag-amin na ang isang taong ipinanganak na walang inner energy, na may pasanin na severed meridian, ay gumamit pa rin ng mga sword technique. Isang ganap na katawa-tawang ideya. Kung sasabihin ni Baek Egang ang katotohanan ng direkta, walang maniniwala na ang Unding Divine Sword na si Bai Shan-kan ang pumuksa sa mga asasin. Kaya nagbigay siya ng isang paliwanag na madaling paniwalaan, sinasabing napadpad siya sa isang kakaibang lugar sa dulo ng isang lihim na daanan sa ilalim ng bodega. Isang lugar kung saan nakabitin ang ipinagbabawal na lubid. Sa sandaling pumasok siya, agad siyang nahilo. At gumalaw ang kanyang katawan nang hindi na niya makontrol. Nang bumalik ang kanyang ulirat, nasa botika na siya ng pangunahing pamilya. Sa sandaling iyon, biglang hinawakan ng kanyang ama ang kanyang pulso, para lamang matuklasan na ang kondisyon ng putol na meridian ay walang ipinapakitang pagbuti, at hindi rin tumaas kahit kaunti ang kanyang panloob na enerhiya. May bahid ng pagkadismaya sa tono ng kanyang ama nang sabihin niya kay Baek Egang na bumalik na at magtuon sa pagpapagaling. Idinagdag pa na dadalhin niya ang kinakalawang na espada. Pagkaalis nila sa pangunahing patio, naging halata ang pagkayamot ni Bai Shan-kan. Pasinghal niyang sinabi na ang talim ay walang iba kundi ang luksi niya, ang pinakadakilang espada sa buong mundo. Pero ang sarili niyang mga inapo ay naglakas loob na tawagin itong kalawangin na basura. Ang espadang iyon, paalala niya, ay personal na pinanday mula sa bakal ng bulalakaw. Nagulat si Baek Egang, sa pagkakaalam niya. Matagal nang nakadisplay ang luksi niya bilang palamuti lamang sa bulwagan ng mga elder. Halatang hindi gusto ni Bai Shan-kan ang ama nito. Sinasabing noong siya pa ang pinuno ng pamilya, hinding-hindi siya magpapakita ng ganoong kawalang pakialam, lalo na ng paghamak sa sarili niyang anak. Gayunpaman, iba ang pananaw ni Baek Egang. Para sa kanya, hindi naman talaga siya kinamumuhian ng kanyang ama. Dahil paano naman makakatanggap ang isang tinaguriang itinakwil na anak na nakatira sa liblib na lugar ng mga kayamanang tulad ng 10,000 taong Snow Ginseng taon-taon?
Kahit ang tila mahigpit na pagkakahawak sa kanyang pulso kanina ay paraan lamang para alisin ang bara sa mga acupoint at ibsan ang kanyang sakit. Sa mata ni Baek-egang, ang kanyang ama ay sadyang isang taong hindi magaling magpahayag ng damdamin. Dumating siya sa Red Jade Training Grounds kung saan nalaman ni Bai Xiangkan ang kasalukuyang kalagayan ng pamilyang Bai sa pamamagitan ng kanyang salaysay. Nangutya si Bai Xiangkan sa kanyang narinig, tinawag na mahina ang kasalukuyang patriarka. Hinahayaan ang konseho ng mga elder na magdikta ng mga desisyon, pumapayag na palitan ng pangalawang anak ang mahinang panganay bilang tagapagmana, at pinayagan pa si Baek-egang na umalis sa pangunahing pamamahay. Napatahimik si Baek-egang sa batikos na iyon. Kung may dapat sisihin, iyon ay ang mga ninuno mismo ng pamilyang Bai. Ayon sa mga alamat, ang paglilinang sa Anding Art ay nagbibigay ng mahabang buhay. Dahil dito, nagkaroon ng hindi pa napapantayang bilang ng mga elder sa henerasyon ng kanyang ama, na lubhang nagpabawa sa kanyang otoridad. Sa sobrang dami, kahit ang kanyang lola sa tuhod ay nakaupo pa rin bilang Supreme Elder. Sa puntong ito, handa na sa isipan si Baek-egang. Ipinaliwanag ni Bai Xiangkan na ang Extreme Yin Severed Meridian ay hindi talaga isang ganap na katapusan. Sa katunayan, may isang paraan na nagpapahintulot sa paggamit ng True Key kahit nabarado ang mga meridian. Ang karaniwang kahulugan ng Severed Meridian ay tumutukoy sa likas na pagbabara ng mga acupoint na humahadlang sa pagdaloy ng Key. Isang konklusyon na malawakang tinatanggap sa mundo ng martial arts. Gayunpaman, lahat ng nilalang ay may daloy ng vital energy. Kung talagang hindi makadaloy ang Ki, dapat ay namatay na si Baek-egang noong bata pa lamang. Kung ang Ki ay parang umaagos na ilog at ang mga acupoint ang mga pampang nito, ang tunay na kahulugan ng Severed Meridian ay likas na masyadong makitid ang mga pampang na iyon. Sa madaling salita, kung mapapalawak ang mga acupoint sa loob ng kanyang katawan, maaari niyang pahabain ang kanyang buhay at gumamit ng mga martial technique. Siyempre, isa lamang itong teorya. Kahit si Bai Xiangkan, na naglakbay sa mundo ng martial arts sa loob ng mga dekada, ay laman, buto, at mga ugat lamang ang nakita ng sarili niyang mga mata. Ang mga acupoint mismo ay mas tulad ng isang bagay na hindi nasasalat. Ngunit, nang sapian ni Bai Xiangkan si Baek-egang, nagtagumpay siyang gamitin ang sariling kamalayan bilang daluyan para pagdugtungin ang mga putol na acupoint sa loob ng katawan nito. Kaya, ang tanging landas pasulong ay ang patibayin ang kalooban ni Baek-egang. Sa sapat na lakas ng isipan, maaaring talagang posibleng pagdugtungin muli ang mga acupoint na yon. Dahil dito, madalas na nililinang ni Baek-egang ang Extreme Yin Scripture para kontrolin ang kanyang kondisyon. Ang lihim na sining ng pamilyang Bai, ang Anding Art, ay binubuo ng dalawang bahagi. Ang Harmonizing Yang Method at ang Extreme Yin Scripture. Ang nauna ay isang pinakamataas na internal teknike na kayang mabilis na mag-ipon ng panloob na enerhiya, habang ang huli ay nagpapatalas ng linaw ng isipan. Karaniwan, ang mga disipulo ng Bai ay nagtutuon sa Harmonizing Yang Method sa kanilang mga unang taon ng pagsasanay, at lumilipat lamang sa Extreme Yin Scripture pagkatapos makumpleto ang unang yugto ng paglilinang. Gayunpaman, ipinahayag ngayon ni Bai Xiangkan sa isang misteryosong paraan na hindi maiiwasan ang kahihinatnang ito. Ang Extreme Yin Scripture ay hindi kailanman naging isang kumpletong paraan ng paglilinang. Dahil dito, ilan lang ang umunlad gamit ito hanggang sa perpektuhin mismo ni Bai Xiangkan ang teknike sa kanyang mga huling taon. Bagamat hindi pa mapapahaba ni Bai Xiangkan ang pinaikling buhay ni Baek-egang, matuturuan niya ito ng mga paraan ng paglilinang para patibayin at palakasin ang kanyang kalooban. Dumagundong ang puso ni Baek-egang. Kung kahit ang Anding Divine Sword ay naniniwalang posible ito, marahil ay talagang kaya niyang maglinang ng martial arts gamit ang kanyang nag-agaw buhay na katawan. Sinusunod ang mga orasyong binibigkas ni Bai Xiangkan, sinimulan ni Baek-egang ang pagsasanay sa kumpletong Extreme Yin Scripture. Noon niya lang napagtanto ang tunay nitong layunin. Hindi ito tungkol sa pagpapadaloy ng Ki, kundi sa pagpapakita ng kalooban sa mismong realidad. Tanging sa pamamagitan ng tunay na paghipo sa anyong espiritu ni Bai Xiangkan, lubos na mauunawaan ang tao nito. Batay sa kasalukuyang kakayahan ni Baek-egang, tinantya ni Bai Xiangkan na hindi abutin ng higit sa 3 taon para maabot ang antas na iyon. Hindi nagtagal, sinimulang pagnilayan ni Baek-egang ang mga prinsipyo sa likod ng mga orasyon ng scripture. Hindi mahirap unawain ang mga ito. Kailangang pumasok sa isang estado ng kawalan ng sarili, at kalimutan ang bawat pakiramdam ng pisikal na katawan. Tila ba nabubulok ang katawan at kamalayan, kasabay ng pagkatunaw ng mga buto nito. Ang mahalaga ay ituon ang bawat pagkatanto at pag-iisip sa sandaling iyon sa kamao at saka sumuntok. Ang nag-iisang suntok na iyon, ang nagbigay daan kay Baek-egang na talagang mahawakan ang espiritu ni Bai Xiangkan. Ang sandaling iyon ay nagbunsod ng isang tanong sa isip ni Bai Xiangkan. Karaniwan, ang paghipo sa hindi nahihipo ay nagmamarka lamang ng unang antas ng Extreme Yin Scripture. Ngunit, imposibleng makamit iyon sa loob ng kalahating araw maliban kung personal na naranasan ang pagkawala ng pisikal na katawan na nangangahulugang si Baek-egang ay muling nabuhay noon. Dahil sa pagkabigla, nag-atubili si Baek-egang. Diretsahan siyang diniin ni Bai Xiangkan. Paano mo ito nalaman?
Sabihin mo sa akin, ano ang iyong dating buhay? Dahil wala nang dahilan para itago ang katotohanan, tapat na nagsalita si Baek Egang. Ipinaliwanag niya na hindi siya taga Central Plains, kundi mula sa malayong hinaharap ng sibilisasyon ng tao. Sa kanyang pagkagulat, madaling tinanggap ni Bai Xiangkan ang paliwanag. Bahagyang humalakhak si Bai Xiangkan. Sa kanyang paningin, si Baek Egang, na isinilang na may extreme yin severed meridian at muling nabuhay mula sa ibang buhay, ay ang perpekto at marahil ang nag-iisang kandidato na magmamana ng kanyang tunay na legado. Pinabilis ng mga salitang iyon ang tibok ng puso ni Baek Egang, sa dati man o sa kasalukuyan niyang buhay. Hindi kailanman naging patas ang mundo sa kanya. Una, isang sakit na walang lunas. Ngayon, ang extreme yin meridian. Ngunit narito si Bai Xiangkan, isang walang kapantay na nilalang sa mundo ng martial arts, na nagsasabing si Baek Egang lang ang makakatanggap ng kanyang sukdulang pamana, kahit na may katawang nasa bingit ng kamatayan. Lumipas ang 2.5 buwan sa isang iglap. Sa panahong iyon, hindi lingid sa angkan ang mga pagbabago kay Baek Egang. Mula nang bumalik siya mula sa estate, kapansin-pansing mas naging mahinahon at masunurin siya kaysa dati. Gayunpaman, nanatiling mahirap at kakatwa ang kanyang pagsasanay, na parang mga lampa at hindi koordinadong paggalaw lamang. Para sa karamihan ng nagmamasid, isa lang ang paliwanag sa pagbabagong ito. Takot sa kanyang lalong gumagaling na nakababatang kapatid, at isang huling pagtatangka na manuyo sa mga elder. Kasabay nito, si Ling Ziping, isang alalay ng pamilya at personal na tagapagturo ng pangalawang Yaong Master na si Bai Xiajun, ay masusing binabantayan ang kilos ni Baek Egang. Lubos na naniniwala si Ling na ang posisyon ng tagapagmana ay dapat mapunta sa pangalawang Yaong Master na nakahihigit sa pagkatao, talento, at itsura. Sa kabaligtaran, ang tingin niya sa panganay na anak ay mayabang at maluho, na walang bahid man lang ng dating ng isang magiging patriarka. Habang tumatakbo ang mga ito sa kanyang isip, biglang dumilim ang ekspresyon ni Ling Ziping. Kasasaksi niya lang kay Baek Egang na ginagamit ang pugon sa training grounds para magluto. Ang pugon na iyon ay para lamang sa pagpapainit ng tubig na ginagamit sa pagpapakintab ng red jade. Isang napakahalagang yaman na iniuwi ng Undine Divine Sword matapos patayin ang pinuno ng Khan Skull. Agad na naghanda si Ling Ziping na makialam, determinadong pigilan ang sa tingin niya ay isang ganap na kahangalan. Sa sandaling iyon, mahinahong nagsalita si Baek Egang. Tumigil ka dyan. Natigilan si Ling Ziping dahil sa mga salitang iyon. Natuklasan na ba siya? Ang ideya ay tila katawa-tawa. Siguradong isa lamang itong tsamba. Ngunit sa sumunod na sandali, nagpatuloy si Baek Egang, hindi ako nanghuhula. At paano naging hindi angkop ang pagluluto ng sariling pagkain? Ang isang pangungusap na iyon ay nagpatigil kay Ling Ziping sa gulat. Sinasabi sa mga alamat na ang mga ipinanganak na may extreme yin severed meridian, bagamat mahina ang pangangatawan, ay may mga pandama na mas matalas kaysa sa karaniwang tao sa sandaling iyon. Ang lamig na nagmumula kay Baek Egang ay tila tumatagos mismo sa pulang jade. Sa loob ng lamig na iyon ay mayroong hindi maikakailang init. Isang init na ramdam ni Ling Ziping kahit ilang metro ang layo. Para bang kinokondena siya ni Baek Egang sa sadyang pagtatago ng kanyang presensya. Ngunit, sa sumunod na sandali, tinanong siya ni Baek Egang ng may tunay na pagkalito kung bakit siya naroroon. Nawala nang masabi si Ling Ziping. Malinaw na naramdaman siya ng binata, ngunit ngayon ay kumikilos na parang walang alam. Sa katunayan, ang mga naunang salitang iyon ay hindi para kay Ling Ziping dahil si Baek Egang ay walang tigil na naglilinang ng extreme yin scripture. Isang labis na enerhiyang yin ang naipon sa loob ng kanyang katawan. Ang pagluluto ng pagkain ay isang paraan lamang upang mapunan ang enerhiyang yang nakulang sa kanya. Sa madaling salita, ang kanyang mga sinabi ay para kay Xiangken, hindi kay Ling Ziping. Kahit na nakaramdam si Baek Egang ng bahagyang kaba. Dahil sa istriktong pag-ugali ni Ling Ziping, hindi ito dapat nagtapos ng ganoon kadali. Sa kabila ng kanyang pagkagulat, biglang yumuko ng malalim si Ling Ziping at humingi ng tawad sa kanyang naunang kayabangan. Inamin niya na bilang isang tagapaglingkod ng pamilya, lumampas siya sa mga patakaran ng angkan. Lubos na nagulat si Baek Xiang. Ang tanyag na si Ling Ziping ay yumuyuko sa kanya, isang lalaking itinuturing na itinakwil na tagapagmana. Tutal, si Ling Ziping ay isang kilalang tao sa mundo ng martial arts. Sikat bilang sideways sword, isang titulong nakuha dahil kahit ang mga pinakamagagaling na eksperto ay bihirang mapansin ang kanyang mga galaw. Kahit matapos umalis si Ling Ziping, hindi pa rin maintindihan ni Baek Egang kung bakit yumuko sa kanya ang lalaki. Gayunpaman, ayos lang iyon. Hanggat walang kasunod na gulo, isa na itong biyaya. Nagbago ang eksena nang matapos niya ang kanyang karaniwang pamamahinga. Sa buong araw, ang mga usapan ng mga katulong ay hindi nakaligtas sa pansin ni Sean San. Nang gabing iyon, tinanong niya kung may lamat ba ang relasyon ni Baek Egang sa kanyang nakababatang kapatid na si Bai Xiajun. Pagkatapos ng isang maikling paghinto, tapat na sumagot si Baek Egang. Noong bata pa sila, malapit sila sa isa't isa, ngunit kalaunan ay sinadya niyang lumayo. Sinira niya lahat ng pinahahalagahan ng kanyang kapatid at higit sa isang beses na kinurot ang kanyang mukha hanggang sa ito'y mamaga at mamula. Nang piliin ni Baek Egang na umalis sa pangunahing bahay, hindi man lang siya sinamahan ni Bai Xiajun para magpaalam.
Wala nang sinabi pa si Bai Shankan sa kanyang pananaw. Ang pagkakaisa sa loob ng isang angkan ay kailangan sa panlabas. Ngunit ang pagkakapatiran ay ibang usapan. Siya mismo ay nagkaroon ng mga kapatid at isa sa kanila ang nagpadala ng mga asasin para kunin ang kanyang buhay. Simple lang ang naging resulta. Si Bai Shankar ang naging pinuno ng pamilyang Bai, habang ang kapatid na iyon ay nawasak ang dansyon at naging isang lumpo sa larangan ng martial arts. Habang nagpapatuloy ang usapan, dumating si Bai Qigang sa isang kalapit na lugar ng pagsasanay. Doon, nakita niya si Ling Zeping na pinangangasiwaan ang pagsasanay ni Xiajun. Dahil sa instinct, tumalikod si Bai Qigang para umalis. Ngunit biglang sumugod si Baek na nakadip ang mga braso para harangan ang kanyang daan. Nagdilim ang tingin ni Bai Seo. Bilang miyembro ng isang marangal na pamilya, hindi mo ba alam na masama ang humarang sa daan ng iba? Walang pag-aalinlangan, itinulak niya si Bai Seo Jun sa tabi. Sa sumunod na sandali, inabot ni Bai Xiajun at hinawakan ang braso ni Bai Qigang. Sa kanyang pagmamadali, nakawala sa bibig niya ang salitang, "Kuya." Ang isang pantig na iyon ay nagpatigil sa kanilang dalawa. Bahagyang lumingon si Bai Xiajun, mahina ang kanyang boses. "Ano ang itinawag mo sa akin?" Namula sa hiya ang mukha ni Bai Xiajun. Ang ibig niyang sabihin ay kuya. Sa kanyang puso, si Bai Qigang ay palaging ganoon. May panahon na ang buong angkan ay lubos na nagmamahal kay Bai Qigang. Bagamat may malubhang karamdaman mula pa ng isilang, siya ay napakamaalalahanin kaya puro kabaitan ang natatanggap niya mula sa mga nakapaligid sa kanya. Noon, madalas siyang magluto ng maanghang na sabaw ng meatball para kay Bai Xiajun para manatili itong mainit. Ang mga araw na iyon ang pinakamasayang alaala na mayroon si Bai Xiajun. Hanggang isang araw, biglang nagbago ang ugali ni Bai Qigang nang walang babala. Nagsimula siyang mang-api ng mga katulong at sinadyang putulin ang ugnayan sa lahat sa pamilya kasama na ang sarili niyang nakababatang kapatid. Habang lumalala ang kanyang marahas na pag-ugali, maging ang kanilang ama ay lubos na nadismaya at sinimulang isaalang-alang ng mga nakatatanda na palitan ang tagapagmana. Noong panahong iyon, walang ideya si Xiajun kung ano ang sanhi ng ganoong kalaking pagbabago. Ngunit kamakailan lang, tila bumalik na si Bai Qigang sa kanyang dating sarili. Muling nagkakaroon ng pag-asa, nagkukusa sa paglilinang. Marahil isang araw, maaari silang maging magkapatid muli tulad ng dati. Nagkamali lang ng sabi si Xiajun sa isang sandali ng pananabik. Kitang-kita ni Bai Qigang ang kanyang pagkailang. Ang ikinagulat niya ay pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, ang nararamdaman ng kanyang kapatid para sa kanya ay malayo sa galit. Tumalikod si Bai Qigang at mahinahong nagtanong kung bakit siya pinigilan ni Bai Xiaojun. Nag-atubili si Bai Xiaojun bago sumagot ng mahina. Gusto niya lang makipag-spar sa kanyang kuya tulad ng dati. Nagpakita si Bai Qigang ng itsura ng walang magawang pagsuko. Kung gusto mong makipag-spar sa isang taong hindi man lang makagamit ng inner energy dahil sa isang malubhang kondisyon, sabi niya, mukhang may sama ka pa rin ng loob sa akin. Agad na nataranta si Bai si John. Hindi iyon ang intensyon niya, ang pagsasanay ngayon ay nagsasangkot ng isang pamamaraan na nakabatay sa katawan. Walang inner energy na gagamitin sa spar. Hindi agad pumayag si Bai Qigang. Sa halip, mahinahon niyang idinagdag na anumang gawin nila ay natural na mangangailangan ng pahintulot ni Ling Zeping, ang responsable sa paggabay sa pagsasanay ni Xiajun. Mayroon siyang mga dahilan. May inner energy man o wala, ang pakikipag-spar kay Bai Xiajun ay halos tiyak na magtatapos sa kanyang pagkatalo. Dapat sana ay tumanggi si Ling Zeping. Tutal, ang pakikipag-spar sa isang tulad niya ay walang maidudulot na pag-unlad sa martial arts. Sa kanyang pagkagulat, pumayag si Ling Zeping ng walang pag-aalinlangan. Mula sa pananaw ni Ling, kung payag ang panganay na Young Master, ang spar ay makabubuti lamang kay Xiajun. Mas mahalaga, nagbigay ito ng perpektong pagkakataon upang matukoy kung itinatago ni Bai Qigang ang kanyang tunay na lakas. Tiniyak sa kanya ni Bai Shankan na huwag mag-alala. Ang light body technique ay medyo simple lang. Nakatuon ito sa pagpapagaan at pagpapabilis ng katawan. Sa mga nakalipas na buwan, natutunan na ni Bai Qigang na isama ang kanyang kalooban sa kanyang katawan para mas lalo niya itong malagyan ng intensyon na burahin ang kanyang presensya. Posibleng manalo sa spar at kung mananalo siya, nangako si Bai Shanken na magbubunyag ng mga pahiwatig para pahabain ang kanyang buhay. Dahil doon, hindi na nagsayang ng oras si Bai Qigang at hinimok si Bai Shanken na simulan na ang spar. Ang light body spar ay karaniwang isang laro na kilala bilang ghost capture. Ito ay isang paraan ng pagsasanay na personal na idinisenyo ni Bai Shanken para sa mga bago sa martial arts. Parehong may pairing sa mata ang mga kalahok na may mga kampanilyang nakatali sa kanilang baywang at inatasang kolektahin ang mga supot ng pulang munggo na nakakalat sa paligid habang sinusubukang tamaan ang kanilang kalaban. Bago magsimula ang laban, nagmungkahi si Ling Zeping ng bahagyang pagbabago sa panuntunan. Hindi na isusuot ang mga kampanilya para lalong mabawasan ang ingay. Ang mga pulang supot ng beans ay gagawin mula sa balat ng kuneho sa halip na magaspang na tela. Mayroong 5 supot sa kabuuan. Ang pagtama sa kalaban ay may 1 puntos at ang unang makakuha ng 3 puntos ang mananalo. Gayunpaman, ang direktang pagdampi ng supot sa kalaban ay magreresulta sa agarang pagkapanalo.
Sa isang malinaw na utos mula kay Ling Ziping, opisyal na nagsimula ang laban. Gamit ang kanyang body-based teknike, mabilis na natagpuan ni Xiajun ang isa sa mga pulang supot ng beans. Buong lakas niya itong ibinato, at tinamaan ng sapul si Baek Egang. Nang makita ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Ling Ziping. Gaya ng inaasahan, mas nakalalamang pa rin ang martial skills ni Xiajun. Samantala, nanatiling nakatayo si Baek Egang sa kanyang pwesto, dahan-dahang ginagawa ang postura ng tying teknike. Ang mahinang tunog mula sa pagkikiskisa ng kanyang damit ay ikinabahala ni Xiajun, kaya nahirapan siyang matukoy kung nasaan ang mga natitirang supot. Sa sumunod na sandali, isa pang supot ang tumama sa katawan ni Baek Egang. Ngunit nang ganap ng umepekto ang tying teknike, lahat ng sumunod na supot ay naiwasan niya ng may pambihirang katumpakan. Sa isang punto, ang mga tunog ng pagkiskisa ng tela at maging ang kanyang mga suntok ay tuluyang naglaho. Maging si Ling Ziping ay hindi na malinaw na maramdaman ang kanyang presensya. Lalo na si Xiajun na kasisimula pa lang sa kanyang martial training. Sa isang iglap, sumugod si Baek Egang at dinampot ang isang supot. Bang! Tumama ito ng sapul sa noo ni Baek Egang. Ayon sa mga patakaran, ang isang tama na iyon ay nagsiguro ng pagkapanalo ni Baek Egang. Kaswal niyang pinitik muli sa noo ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay mahinahong sinabi, dahil nanalo ako, susundin mo na ang mga utos ko mula ngayon. Pumunta ka sa kwarto ko bukas kapag may oras ka. Kinabukasan, dumating si Bai Sijun sa kwarto ni Baek Egang sa tamang oras. Ngunit, ang hindi niya inaasahan ay gusto ng kanyang kapatid na formal niyang lapitan ang kanilang ama para palitan ang batang tagapagmana ng pamilyang White. Upang opisyal na maging tagapagmana, dalawang kondisyon ang kailangang matupad. Una, ang pagtatalaga ng patriarka. Pangalawa, pag-apruba mula sa konseho ng mga nakatatanda. Sa kasalukuyan, tanging ang unang kondisyon pa lamang ang natutupad ni Xiaojun na nangangahulugang hindi pa siya ang tunay na tagapagmana. Sa kabila nito, hindi siya agad pumayag. Kung papalitan niya talaga si Baek Egang bilang tagapagmana, ano na ang mangyayari sa kanyang kapatid pagkatapos? Bilang tugon, mahinahong sinabi ni Baek Egang na susubukan niyang humanap ng paraan para gamutin ang sarili niyang katawan. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng biglaang tuwa kay Xiaojun. Naisip pa niya kung nahanap na ng kanyang kapatid ang maalamat na Heavenly Pillar Divine Physician. Ikinaway lang ni Baek Egang ang kanyang kamay at sinabing hindi pa rin siya sigurado kung lubusang magagamot ang kondisyon. Pagkaalis ng kanyang kapatid, iminungkahi ng Undine Divine Sword na si Shang Khan na bumisita si Baek Egang sa Kinglin. Sa buong martial world, marami ang tinatawag na walang kapantay na mga eksperto, ngunit ilan lamang ang tunay na nakalampas sa limitasyon ng tao at nakakuha ng titulong transcendent. Kabilang sa ilang iyon ang abot ng Shaolin, ang walang kapantay na tunay na master ng Wudong, at ang Panginoon ng Kinglin. Ang Kinglin mismo ay isang sekta ng Taoist na itinatag ng Panginoong iyon. Bagamat karibal nito ang Great Nine Sects sa isang alyansa. Tanging mga disipulo na ang lakas ay ganap ng kinilala ang pinapayagang umalis sa kabubatan at maglakbay sa mundo. Dahil dito, nanatiling hindi gaanong kilala ang Kinglin at matagal nang itinuturing na isang lugar na sagrado at misteryoso. Noong nabubuhay pa siya, minsan nang nanatili si Bai Xiangan sa rehiyon ng Jinling at tinupad ang isang hiling para sa Kinglin, kaya't may utang na loob sa kanya ang sekta mula noon. Hanggat may papakita ni Baek Egang ang token na natanggap noon ni Bai Xiangan, hindi tatanggihan ng Kinglin ang kanyang hiling. Ang token na iyon ay nakaselyo sa isang dambana ng mga ninuno sa Xi'an. Gayunpaman, naglagay si Bai Xiangan ng mga bitag sa paligid ng pinagtataguan nito, kaya mas makabubuting magsama si Baek Egang ng ilang tauhan. Kung makakabalik siya sa pamilyang White sa loob ng 4 na araw, sakto ang oras sa nakatakdang pagbisita ng Qinglin. Kinabukasan, dinala ni Baek Egang ang kanyang nakababatang kapatid na si Baek Egang sa mataong mga kalye ng lungsod. Dahil kararating lang niya sa pangunahing ari-arian ng pamilya, si Xiajun lang ang tanging taong maaasahan niya sa kasalukuyan. Ang hindi nila inaasahan ay itinago ng Undine Divine Sword na si Bai Shan Khan ang token sa loob ng isang tavern. Mabilis na ipinaliwanag ni Bai Shan Khan na ang lugar na ito ay dati ng dambana para sa Diyos ng Kayamanan bago pa ito naging isang restaurant. Papasok na sana sila nang harangin sila ng mga gwardya sa pasukan. Hindi tumatanggap ng mga pulubing tulad ninyo ang Golden First Pavilion, pang-insulto ng isa sa kanila. Itinaas ni Baek Egang ang kamay para pigilan si Xiaojun bago pa ito sumabog sa galit. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang supot ng pilak at ibinato ito ng diretsyo sa mukha ng gwardiya. Isa lang ang hiling niya, gusto ko ng tahimik na pribadong silid. Habang abala ang mga tauhan sa paghahanda ng mga pagkain, dinala niya si Xiaojun ng tahimik sa likod bahay. At tama nga, isang perpektong na preserbang dambana ang nakatayo roon. Matapos itulak ang mga pinto ng dambana, inutusan ni Baek Egang si Xiaojun na pindutin ang sakong sa likod ng estatwa. Sa sumunod na sandali, dahan-dahang nahati ang sahig at nagpakita ng isang lihim na daanan sa ilalim. Pagpasok nila sa silid sa ilalim ng lupa, napansin nilang may mali. May malinaw na mga senyales na may ibang mga taong napunta rito kamakailan. Natuklasan na kaya ng tavern ang token? Kung gayon, malamang nawala ng halaga ang mga mekanismong ito.
Tungkol naman sa mga dokumentong nakasalansan sa isang gilid ng silid, nakalista roon ang mga pangalan ng mga individual na kilala sa masamang paraan. Sa ilalim ng bawat pangalan ay ang mga salitang dapat patayin, habang ang natitirang teksto ay nakasulat sa mga coded symbol, imposibleng maintindihan. Gayunpaman, sinabi ni Bai Shongqin na kinikilala niya ang code. Ito ang pangunahing cipher na ginagamit ng lower 5 sects. Matapos ma-decipher ang isang bahagi nito, napagtanto niya na inilalarawan ng mga dokumento ang isang labanan sa kapangyarihan dahil sa pagkamatay ng isang leader ng regional na sangay, at ang lugar na ito ay teritoryo ng isa sa mga naglalabang paksyon. Alinsunod sa mga tagubilin ni Shonsan, kumilos si Baek Egang nang walang pag-aalinlangan. Kumuha siya ng maliit na kutsilyo at lumapit sa estatwa ng Pichu. Sa sumunod na sandali, direkta niyang itinarak ang talim sa mata ng estatwa. Isang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw habang nanginginig ang pader sa harap niya at dahan-dahang nahati sa magkabilang panig. Isang bugso ng nakakasilaw na ginintuang liwanag ang sumabog na nagpilit kay Baek Egang na otomatikong mapapikit. Gayunpaman, mukhang litong-lito si Baek Xiajun dahil sa kanyang pananaw na natiling madilim ang silid, walang anumang liwanag. Nang makita ito, mahinang tumawa si Bai Shongqin at sinabing matagal nang dapat malinaw ang katotohanan. Mula sa sandaling nagawang buhatin ni Baek Egang ang nakaselyong espada, marahil ay napagdesisyonan na ang kanyang kapalaran bilang kahalili ng Undying Divine Sword. Nakalatag sa harap niya ang isang kwintas na nagniningning na may nakakasilaw na ginintuang liwanag. Inabot niya at mahigpit na hinawakan ang kwintas sa kanyang kamay. Sa sumunod na saglit, natagpuan ni Baek Egang ang kanyang sarili na nakatayo sa isang malawak at walang hangganang espasyo. Ang mas ikinagulat niya ay ang katotohanang si Bai Shan-kan sa tabi niya ay hindi na isang naaninag na espiritu. Malinaw niyang nararamdaman ang presensya ng isang pisikal na katawan. Halatang tuwang-tuwa si Bai Shongqin at idineklara na pambihira ang kapalaran ni Baek Egang. Isang kapalaran na minsan lang sa isang siglo lumitaw. Hindi lang niya mamamana ang martial legacy ng isang walang kapantay na master, kundi hindi niya namamalayan na nasipsip din niya ang spiritual energy na nakaselyo sa loob ng mata ng Pichu. Ibinaba ni Baek Egang ang kanyang tingin sa kwintas na hawak niya. Kumupas na ang liwanag nito at nagtanong siya kung iyon ba talaga ang mata ng Pichu. Inamin ito ni Bai Shan-kan nang walang pag-aalinlangan. Ang kwintas ay ginawa mula sa mata ng Pichu, personal niyang inalis kasama ang isang tao mula sa Kinglin. Nanatiling hindi sigurado si Baek Egang. Anong ba talaga ang spiritual energy na ito? Ipinaliwanag ni Bai Shan-kan na ang panloob na lakas mula sa lower dantian ay nagmumula sa tunay na esensya ng middle dantian na siya namang nagmula sa kapangyarihan ng upper dantian. Ang mas mataas na antas ng puwersang iyon ay kilala bilang spiritual energy. Gamit ang kwintas, ang tunay na esensya ni Baek Egang ay patuloy na mapupunan, isang napakahalagang tulong lalo na't kahit ang panandaliang paggamit ng lightness techniques ay halos umubos na ng kanyang lakas. Lumipas ang 2.5 oras sa katahimikan. Dahan-dahang nagkamalay si Baek Egang sa tunog ng pagtawag ni Baek Egang sa kanyang pangalan. Kasabay nito, umalingaw-ngaw mula sa labas ang sunod-sunod na papalapit na mga yapa. Tahimik na binalaan ni Baek Egang si Baek Egang na bunutin ang kanyang espada at maghanda para sa laban. Di nagtagal, 3 hanggang 5 tao ang lumitaw sa harap nila. Unang nagsalita si Baek Egang at tinanong kung miyembro sila ng lower 5 sects. Sinabi niya na hindi niya alam na teritoryo nila ito, at kung papayagan silang umalis, magkakaroon ng malaking kabayaran sa hinaharap. Halatang nabalisa si Baek Egang, pinupuna si Baek Egang sa sobrang pag-ingat nito. Isang direktang inapo ng pamilya Bai, hindi niya dapat ibinababa ang kanyang sarili sa harap ng mga ganoong tao. Sinabi lang ni Baek Egang na manatiling kalmado, sa paniniwalang hindi naman masamang pagpipilian ang makipag-ugnayan sa lower 5 sects. Walang interes sa pakikipag-ayos ang mga nanghimasok. Malamig nilang idineklara na dahil nalaman na ang sikreto, wala ni isa sa kanila ang makakaalis ng buhay. Sa sandaling binitiwan ang mga salitang iyon, sumugod si Baek Xiajun nang walang pag-aalinlangan. Sumunod si Baek Egang, iwinasiwas ang kanyang talim sa katawan ng kalaban, ngunit nabigong makapagdulot ng malubhang pinsala. Halata pa rin ang kakulangan niya sa purong lakas. Bumaon ang espada sa laman, ngunit hindi agad mabunot. Mabilis na pinakalma ni Baek Egang ang kanyang paghinga at itinuon ang kanyang isip. Sa sumunod na sandali, itinulos niya ang 2 daliri direkta sa mga mata ng kalaban, ginagamit ang kanyang natural na dehado at kalakasan. Ginamit niya ang rotational momentum ng lightness technique. Gamit ang lakas na yon, malinis niyang pinutol ang ulo ng kalaban ng walang kahirap-hirap. Ipinahayag ni Bai Shongqin ang kanyang pagsang-ayon, sinasabing karapat-dapat ito sa isang tunay na direktang inapo ng pamilya Bai. Gayunpaman, binalaan niya si Baek Egang laban sa pagiging mayabang. Pinunasan ni Baek Egang ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, senyales na naintindihan niya. Pagkatapos ay tiningnan niya ang paligid para hanapin si Baek Egang. Sa kabilang banda, tapos na ang laban. Sa sandaling iyon, isang bagay ang sigurado si Baek Egang. Malayo ito sa unang totoong laban ni Baek Egang, sa katunayan, ito na ang 2 beses na personal siyang pumatay ng kalaban. Natigilan si Baek Egang sa kanyang napagtanto.
Ito na rin ang kanyang ikatlong beses na kumitil ng buhay. Ang una ay nangyari sa kanyang nakaraang buhay. Nang isang baliw ang nag-amok sa pananaksak sa isang hintuan ng bus, para protektahan ang kanyang inang nakatayo sa tabi niya. Likas na inihagis ni Baek Egang ang kanyang katawan pasulong at itinulak palayo ang umatake. Hindi niya inaasahan na mababangga at mamamatay ang lalaki ng isang paparating na bus ilang sandali lang. Bagamat idineklara ng investigasyon na self-defense ito, ilang araw pa ring walang tigil sa pagsusuka si Baek Egang pagkatapos noon. Ang pangalawang pagkakataon ay nang sinapian siya ng Undine Divine Sword, si Bai Shankan. Dahil lahat ng kilos ay ginawa habang sinasapian, minimal lang ang epekto sa emosyon niya noon. Ngayon lang niya tunay na naunawaan ang kalupitan ng martial world. Kung may gustong kumitil sa kanyang buhay, dapat handa rin silang mawala ang sa kanila. Sa sandaling iyon, isang martial artist na may pairing ang humakbang pasulong at nagbigay pugay bilang pasasalamat. Pinasalamatan niya sila sa pagpatay sa mga traidor, sinasabing tiyak na babayaran ng sangay ng Xian ang pabor na ito sa hinaharap. Maingat pa rin si Baek Egang sa simula, ngunit bahagyang nakahinga ng maluwag nang malaman na Zheng Zhou ang pangalan ng lalaki. Nakita niya ang pangalang iyon sa mga dokumento kanina, na nangangahulugang si Zheng Zhou ay malamang na isang pinagkakatiwalaang katulong ni Jinhua, ang anak na babae ng pinuno ng sangay ng Xian. Tinanong naman ni Baek Egang kung ang mga lalaking pinatay nila ay talagang mga traidor ng lower 5 sects. Sumagot si Zheng Zhou nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng pagkamatay ng dating pinuno ng sangay, nagsimula na ang mga individual na iyon ng hayagang pag-alsa. Idinagdag niya na iuulat niya ang lahat ng tapat sa susunod na pinuno ng sangay bilang kabayaran sa tulong. Kahit na, sinadyang iwasan ni Zheng Zhou na ibunyag ang pagkakakilanlan ng kahaliling iyon. Nahanap ni Baek Egang na karapat-dapat sa respeto ang pagpipigil at katapatan na iyon. Ang pakikipag-ugnayan sa sangay ng Xian ng lower 5 sects ay magiging lubhang kapakipakinabang, lalo na't sila ay dalubhasa sa pagkalap ng impormasyon. Bago pa man ituloy ang usapan, sinubukan ni Baek Egang si Zheng Zhou sa pamamagitan ng pagtatanong kung mahuhulaan niya ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos ng isang maikling paghinto, napagpasiyahan ni Zheng Zhou na si Baek Egang ay parang isang binata, magalang at mahinahon sa pagsasalita. Malamang na isang taong isinilang sa isang prestihiyosong pamilya. Kung magbabanggit ng pamilyang may kakayahang maglabas ng talento sa kanyang edad, hindi mahirap hulaan ang sagot. Ang batang maestro ng pamilya Bai, isa sa 7 dakilang pamilya. Hindi tulad ng kanyang tamad na nakatatandang kapatid, ang batang maestrang iyon ay si Bai Xiajun, malawakang pinupuri sa buong martial world bilang isang walang kapantay na henyo. Ang pangangatwiran mismo ay walang kapintasan, ngunit ang paraan ng paglalarawan kay Baek Egang ay nag-iwan sa kanya ng malinaw na hindi kasiyahan. Pagkatapos ay ibinigay niya kay Zheng Zhou ang supot ng pilak. Inaatasan siyang imbestigahan ang mga background ng mga bisitang nakatakdang bumisita sa pamilya Bai. Samantala, pabalik sa pangunahing tirahan ng pamilya Bai, nalaman na ng ama ni Baek Egang na dinala ng kanyang panganay na anak si Baek Egang sa isang taberna. Ikinagalit niya ang balita. Halos kararating lang ni Baek Egang sa bahay at inililigaw na niya ang kanyang kapatid sa kalokohan. Determinado na turuan siya ng leksyon, ipinasya niya na hindi makakataka si Baek Egang sa parusa sa araw na iyon. Pagbalik sa pangunahing tirahan, agad na sinalubong si Baek Egang ng parusang pisikal. Bilang isang direktang inapo ng pamilya Bai, ang paglalabas sa batang maestro mula sa estate ng walang pahintulot ay isang malubhang paglabag sa batas ng pamilya. Pagkatapos ay ipinaalala sa kanya ng kanyang ama na sa loob ng 5 taon, magdaraos ang martial world ng isang bagong 7 Stars Assembly. Sa buong martial world, tanging ang 7 Stars Assembly ng 7 Great Families ang makakapantay sa pagtitipon ng Dragon at Phoenix ng 9 Sects and 1 Alliance. Noong nakaraan, ang 7 Stars Assembly ay halos isang palakaibigang palitan lamang ng kasanayan. Ngunit ngayon, ang muling pagbuhay nito ay naging isang engrandeng okasyon para sa mga natatanging umuusbong na talento upang bumuo ng mga alyansa at itatag ang kanilang mga reputasyon. Dahil sa kadahilanang iyon, si Baek Xiajun ay napili na para dumalo sa pagpupulong. Lubos na naiintindihan ni Baek Egang ang pangangatwiran ng kanyang ama. Dahil sa kanyang kondisyon, kahit na dumalo siya, ang kanyang buhay ay kalaunang kukunin ng Lunar Yin Sever Meridians. Bago ang kaganapan, mga kinatawan mula sa pamilya Murong, pamilya Peng ng Abay, at iba pang sekta ay bibisita sa pamilya Bai, malinaw na umaasang makabuo ng maagang koneksyon kay Bai Xiajun. Gayunpaman, si Baek Egang, sa pangalan man lang, ang panganay na batang maestro ng pamilya Bai. Kaya, iginiit ng kanyang ama na makipagkilala rin siya sa mga umuusbong na personalidad kung posible. Sinubukang tumanggi ni Baek Egang, tuwirang sinasabi na wala siyang interes sa mga ganoong pagtitipon. Gayunpaman, ginawa ng kanyang ama ang bagay na yon na bahagi ng parusa sa araw na yon, ginagamit ito bilang paraan upang itama ang matagal ng katamaran at kawalan ng disiplina ni Baek Egang. Dahil doon, tumalikod ang kanyang ama at isinara ng malakas ang pinto, ngunit, kasabay nito, ipinahayag ni Bai Shankan ang kanyang pagsang-ayon.
Nagbigay ito kay Baek Egang ng lehitimong dahilan para hanapin ang mga disipulong ipinadala ng mga bumibisitang paksyon. Batay sa mga naunang sinabi ng kanyang ama, hinala ni Baek Egang na ito ay para itulak siyang bumuo ng mas maraming koneksyon. Gayunpaman, may isang pagdududa pa rin. Kung makita ng iba ang kanyang mahinang katawan, hindi ba't magdudulot lamang iyon ng karagdagang kahihiyan sa pamilya Bai? Sakto namang dahan-dahang itinulak ng katiwala ang pinto. Dumating siya para maghatid ng pamahid para sa mga sugat ni Baek Egang. Sa sandaling binuksan ni Baek Egang ang isang lalagyan, natigilan siya. Hindi maikakaila ang banayad na halimuyak. Iyon ang sikretong alchemical salve ng pamilya Bai, imposible para sa katiwala na gumamit ng ganoon kahalaga. Tiyak na gawa ito ng kanyang ama. Pagsapit ng kinabukasan, sa ilalim ng gabay ni Bai Xiangkan, ipinagpatuloy ni Baek Egang ang kanyang paglilinang ng lunar manual. Habang nagiging mas mahirap ang mga teknike, unti-unting narating ng kanyang katawan ang mga limitasyon nito sa ilalim ng matinding pagsasanay. Nang makita ito, nagpa siya si Bai Xiangkan na turuan siya ng ibang paraan ng paglilinang. Dahil ubos na ang kanyang pisikal na lakas, ito ang perpektong sandali para matutunan kung paano punan ang true essence gamit ang spiritual energy. Ayon kay Bai Xiangkan, ang katawan ng tao ay gumagana tulad ng tatlong magkakaugnay na bukal. Ang spiritual energy mula sa itaas na dantian ay maaaring mag-alaga sa true essence ng gitnang dantian, na pagkatapos ay dahan-dahang magiging panloob na kapangyarihan sa loob ng ibabang dantian. Sa normal na kalagayan, kahit pataglayin ang mata ng sagradong picho, ay hindi sapat para mapataas ang true essence upang maabot ang antas na iyon. Mangangailangan ng isang bagay na kasing halaga ng wish-granting pearl ng isang dragon. Gayunpaman, nagawa ng maramdaman ni Baek Egang ang anyong espiritual ni Bai Xiangkan at makita pa ang ginintuang kislap ng spiritual energy mismo. Nangangahulugan itong nagising na niya ang isang bakas ng spiritual vision. Isang bagay na tanging mga piling cultivator lang ang kayang makamit. Isang pambihirang likas na talento at ang tunay na dahilan sa likod ng kanyang mabilis na pag-unlad. Lumipas ang 3 oras sa katahimikan. Hindi lang nagtagumpay si Baek Egang na punan ang kanyang true essence gamit ang spiritual energy, kundi na ilabas din niya ang mga dumi na matagal nang nanatili sa kanyang katawan. Sa kanyang kasalukuyang estado, kaya na niyang gamitin ng may katumpakan ang mga detalye ng golden body refinement. Ngunit para sa kanya, malayo pa rin ito sa sapat. Nabubuo na ang kanyang mga movement teknike, ngunit nahuhuli ang kanyang purong lakas. Kailangan niyang patigasin ang kanyang mga kamao hanggang sa maging kasing tigas ng tanso at bakal na kayang basagin ang buto sa ilong ng kalaban sa isang suntok. Ito ang Iron Tempering Art, ang ikalawang tunay na kanon ng lunar manual. Gayunpaman, naabot na ng pagsasanay ngayon ang limitasyon nito. Ang karagdagang pagpapakinis ay kailangang maghintay hanggang bukas, ngunit may mas apurahang bagay na nangangailangan ng kanyang atensyon. Samantala, sa Golden Isaaru Pavilion, si Morong Zuo at Morong Zen, mga direktang tagapagmana ng pamilya Morong, ay nagpakita na higit pa sa kanilang marangal na angkan. Pareho silang miyembro ng kasalukuyang 7 Stars Assembly at mga kandidato para sa susunod. Sa kabilang panig naman ay si Chun Lian, isang second bloom disciple ng King Lin at si Peng Wu na isa ring kandidato para sa darating na 7 Stars Assembly. Malinaw ang layunin ng kanilang pagbisita, ang formal na makilala si Bai Xiaozuan, ang inaasahang kinatawan ng pamilya Bai para sa susunod na 7 Stars Assembly. Habang nagaganap ang salusalo, nagtanong si Morong Zhao na may halong pagmamalaki. Kapatid na Morong Zhao, ang iyong lakas ay higit pa ng 100 beses kay Bai Ingri, ang kasalukuyang kinatawan ng 7 Stars ng pamilya Bai. Tiyak, nangangahulugan iyon na mas mataas din ang antas mo kaysa kay Bai Xiaozuan. Habang patapos na ang piging, nagpaalam si Shan Lian at lumabas ng pribadong silid. Matapos ang ilang araw ng walang tigil na paglalakbay, inakala niyang pagkatapos ng 4 na mahabang taon, sa wakas ay malapit na siyang bumalik sa kanyang sekta. Ngunit hindi pa nagtatagal, isang lihim na sulat mula sa Panginoon ang nag-utos sa kanya na dumaan muna sa pamilya Bai sa Xian City. Sinasabing isang pulang bituin ang sumikat sa hilagang kalangitan at isang bagong alon ang umuusbong sa loob ng angkan ng Bai. Ang tanging paraan niya para mapatunayan ang katotohanan ng propesyang iyon ay ang pulsera sa kanyang pulso. Isa sa mga pinakaingatang gamit ng spirit divination na sinasabing nanginginig ng kusa kapag nahaharap sa isang banal na tanda. Sa sandaling iyon, lumabas din ng pribadong silid si Hong Wuter. Naging hindi na matiis ang mga salita ng magkapatid na Murong, lalo na si Murong Zen na halos maglaway na sa pagtingin sa kanya. Kahit na mas mahina siya kaysa sa kanya, kumikilos pa rin siya na parabang hindi siya matatalo. Kabalintunaan, ang tipo na tunay niyang gusto ay isang taong sapat na mahina para gugustuhin niyang protektahan. Matapos maghiwalay ng landas kay Pumur, mag-isang lumabas ng tavern si Chun Lian. Iyon ang unang pagkakataon niya sa Xian City, hindi pamilyar sa mga kalye, at hindi sigurado kung saan man lang pupunta para maglibang. Sakto namang may napansin siyang lalaki sa unahan na kaswal siyang binabati. Habang siya'y nag-aalangan, nilagpasan ni Baek Egang ang lalaking iyon at nagmamadaling dumaan sa kanyang harapan. Natigilan siya sa sandaling iyon.
Kung hindi siya dumaan ng ganoon kalapit, hindi niya sana mararamdaman ang kanyang presensya. Kasabay nito, nagsimulang manginig ng malakas ang pulsera sa kanyang pulso. Ang reaksyong iyon ay nagpalinaw ng isang bagay sa kanya. Si Becky Gang ay hindi pangkaraniwan. Kailangan niya siyang sundan. Marahil ay konektado siya sa bagay na nabanggit sa selyadong sulat ng Panginoon. Ibinaling ni Becky Gang ang kanyang tingin sa intelligence report sa kanyang mga kamay. Napatunayang sulit ang pakikipag-ugnayan sa lower 5 sects. Wala pang 2.5 araw at naihatid na ang impormasyon. At kung tunay ngang mapagkakatiwalaan ang nilalaman ng ulat, balak niyang atasan pa sila na tuklasin ang pagkakakilanlan ng mga pumatay na sumalakay sa mansyon, kasama ang lihim na puwersang sumusuporta sa kanila. Pagkatapos nito, pumunta si Becky Gang sa sementeryo para magbigay galang sa isang yumaong kaibigan, si Xiawa. Naglingkod siya sa kanyang tabi mula pagkabata, isang personal na katulong na lumaking kasama niya. Sa panahon ng pag-atake sa mansyon, pinili niyang isakripisyo ang sarili ng walang pag-aalinlangan, na binigyan si Baek Egang ng oras na kailangan niya para makatakas. Ngunit hindi tulad ni Baishankan, hindi maaaring manatili si Xiaohua bilang isang espiritual na nilalang. Iyon ay dahil naabot ni Baishankan ang absolute realm noong nabubuhay pa. Nang bumukas ang kanyang upper dantian at nagising ang kanyang spiritual eye, naunawaan niya ang banal na sining na nag-uugnay sa mundo ng mga mortal at sa kabilang buhay. Kaya, kahit nawala na ang kanyang pisikal na katawan, ang natitira niyang kamalayan ay maaari pa ring manatili sa mga buhay. Para naman kay Baek Egang, muling isinilang at ipinanganak na may Tyne Sever Meridian, ang kanyang likas na espiritual na kakayahan ay mas mataas na sa karaniwan. Kahit na ganoon, malayo pa rin itong maikumpara kay Baishanken. Kapag ang isang mandirigma ay nakapasok na sa absolute realm, ang mismong paraan ng pagtingin nila sa mundo ay lubusang magbabago. Matapos ang isang panahon ng paggaling na ginabayan ng Tyne Scripture, ang katawan ni Baek Egang ay bahagya ng makatiis sa isang bahagi ng espiritual na kapangyarihan ni Baishankin. Dahan-dahang ipinatong ni Baishangan ang kanyang kamay sa ulo ni Baek Egang. Sa paggawa nito, iniugnay niya ang fountain gate sa loob ng katawan ni Baek Egang na nagpahintulot sa bahagyang pagbabahagi ng espiritual na enerhiya. Sa sumunod na sandali, nagmulat ang mga mata ni Baek Egang. Para sa kanya, ang mundo sa kanyang harapan ay tila bagong buhay na parabang bawat bagay ay napuno ng panibagong sigla. Kaya ganito pala ang itsura ng mundo sa mga nakaabot na sa absolute realm. Nakatago sa mga anino, si Chun Lian ay tuluyang natigilan. Sa pamamagitan ng panandaliang pagdama ng absolute realm perception, natuklasan ni Baek Egang ang kanyang presensya. Hindi pa nagtatagal, sinundan siya ni Chun Lian sa malayong sementeryong ito. Agad siyang tumalikod. Ang panonood sa isang taong nagluluksa sa patay ay hindi isang bagay na gagawin ng isang disenteng martial artist. Sakto nang magpasya siyang umalis, muling nanginig ng malakas ang pulsera sa kanyang pulso. Nang lumingon siya pabalik kay Becky Gang, nakaramdam siya ng nakakatakot na pag-akyat ng kapangyarihan mula sa kanyang katawan. Ang pakiramdam ay nakapangingilabot na katulad ng sa Panginoon mismo. Isang nilalang na lampas sa karaniwang limitasyon. Diretsong lumapit sa kanya si Becky Gang at hininging malaman kung sino siya at bakit siya nagtatago roon para manmanan siya habang nagbibigay galang. Kahit na may dala siyang espada at mukhang isang martial artist, ang ganitong pag-ugali ay sobra na. Sa harap ng kanyang hindi maitagong galit, tanging pagyuko at paghingi ng tawad na lang ang nagawa ni Chun Lian. Makalipas ang ilang sandali, tumalikod siya at nagmamadaling umalis sa sementeryo. Nanginig ang espiritual na anyo ni Bai Shengsan. Nang makilala ang movement teknike na ginamit ni Chen Lian sa kanyang pag-alis, malinaw na nagmula ito sa King Lin. Napahinto si Baek Egang dahil sa realisasyon. Kung ganoon, maaaring siya nga ang isa sa mga bagong talento na nakatakdang bumisita sa pamilya kinabukasan. Kinabukasan, personal na binati ni Baek Egang ang mga bisita bilang panganay na anak ng pamilya Bai. Halatang natigilan si General Yan. Hindi niya kailanman inakala na ang binatang nakasalamuhan niya sa sementeryo ay isang direktang miyembro pala ng pamilya Bai. Lahat ay perpektong tumugma sa inilarawan ng Panginoon sa kanyang sulat. Hindi nagtagal, dumating ang grupo sa Red J Training Ground. Para sa mga martial artist, walang mas magandang lugar para sukatin ang isa't isa kaysa sa isang training ground. Iginilid ni Morangjua ang kanyang ulo at tinanong si Baek Egang kung ang lugar na ito, na sinasabing para lamang sa mga direktang miyembro ng angka ng Bai, ay karaniwang ginagamit lamang ng kanyang nakababatang kapatid na si Baek Sazuan. Saglit na nag-alinlangan si Baek Egang bago mahinahong sumagot na hindi iyon ang kaso. Dahil siya mismo ay nagsasanay rin dito kamakailan. Malamig na suminghal si Morong at sinabing may katuturan yon. Ang mga may mahihinang katawan ay dapat mas mag-focus sa pagtitipid ng kanilang lakas. Dahil doon, nagningning ang mga mata ni Hongwooner. Paanong magiging mahina ang panganay na anak ng pamilya Bai? Agad na sumabat si Murong Zeng, kaswal na sinasabing si Becky Gang ay ipinanganak na may Italian Sever Meridians, kaya't hindi kayang magsanay ng martial arts tulad ng mga ordinaryong tao. Sa kanyang pananaw, hindi kaawa-awa si Becky Gang. Kung sa pamilya Morong siya ipinanganak, hindi niya man lang mararanasan ang ganoong kadaling buhay.
Sa sandaling iyon, nagsalita si Baek Sajuan mula sa likuran at pinatigil si Morong Jin. Mahigpit niya itong pinuna sa kawalan ng tamang asal. Itinuro niya na ang paghusga sa master ng pamilya Bai sa loob ng kanilang sariling tahanan ay lubos na hindi nararapat. Pagkatapos ay sinabihan niya si Morong Zeng na bunutin ang kanyang espada. Sa teritoryo ng pamilya Bai, ang mga pagkakamali ay tinutugunan ng parusa mula sa punong abala. Nang makita ito, tahimik na tinanong ni Chun Lian si Morong Jo kung balak ba niyang makialam at pigilan sila. Agad na umiling si Morong Jo. Hindi na kailangan. Tutal, ang kanilang pagbisita ay para makipag-ugnayan kay Baek Siaju sa simula pa lang. Minsan, ang pakikipaglaban ang pinakamabilis na paraan para tunay na maunawaan ang lalim ng isang martial artist. Samantala, puno na ng pagsisisi si Morong Zan. Nais niya lang magpasikat sa harap ni Peng War. Hindi inaasahan na ang mga chismis tungkol sa magkapatid na Bai na hindi magkasundo ay pawang kasinungalingan. Gayunpaman, mabilis niyang pinanatag ang kanyang sarili. Kung ang kanyang nakatatandang kapatid na si Morong Joao ay minsang lubusang natalo si Bai Ingri, ang dating kinatawan ng Star Absorbing Assembly. Sa lohikang iyon, ang pagtalo kay Baek Xiaojun, isang kandidato para sa susunod na assembly, ay dapat na madali lang. Ngunit pagkatapos ng ilang palitan, nakaramdam si Morong Zeng ng biglaang pangingilabot. Bago ang biyaheng ito, kinabisan niya ang bawat kilalang panlaban sa Shadow Heaven Sword ng pamilya Bai. Pero ngayon, wala siyang makitang kahit isang kapintasan sa teknike ni Baek Xiaozuan. Sa gilid ng arena, hindi napigilan ni Baek Egang ang isang mahinang pag-ubo. Ang mahinang tunog ay naglihis sa atensyon ni Baek Xiajun sa isang saglit lamang. Agad na nakita ni Morong Zeng ang pagkakataon, ngunit ang isang patagong pag-atake ay mag-aalis ng kanyang dignidad bilang isang marangal na tagapagmana. Matapos ang sandaling pag-aalinlangan, sumugod siya gamit ang kanyang kahoy na espada sa isang direktang pag-atake. Agad na bumalik sa pokus si Baek Xiaoduan, at agad na ginamit ang kanyang panloob na enerhiya upang harangin ang atake. Pagkatapos ay iwinasiwas ni Baek Xiaoduan ang kanyang kamao, isinuntok ito diretsyo sa mukha ni Morong Zeng. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang light foot teknike at lumapit, hinila si Morong Zeng sa isang malapitang labanan. Habang pabigat ng pabigat ang kanyang mga atake, biglang pumagit na si Morong at pilit na pinaghiwalay ang dalawa. Mahinahon siyang nagsalita, ipinapaalala sa kanila na ito ay isang palakaibigang palitan lamang sa pagitan ng mga marangal na pamilya, hindi isang bagay na nangangailangan ng ganoong sidhi. Gayunpaman, tuluyang nagdilim ang ekspresyon ni Morong Jin. Sa mismong sandaling iyon, nagpapadala si Morong Joao ng isang matinding paninisi, tinatawag siyang isang ganap na kabiguan. Nagkaroon siya ng perpektong pagkakataon na tapusin ang laban sa isang galaw lang, ngunit nag-alinlangan siya sa kritikal na sandali. Sa malapit, tahimik na pinagsasabihan ni Baek Egang si Bai, ipinapaalala sa kanyang nakababatang kapatid na hindi na bago ang kanyang pag-ubo at sa totoong labanan, kahit na nasugatan ang isang kakampi. Ang pagkawala ng pokus na tulad nito ay maaaring nakamamatay. Dahil sa eksena, nakaramdam si Morong Jin ng matinding sama ng loob. Pinagalitan siya ng kanyang kapatid ng palihim habang si Baek Xiaojuan, bagaman hayagang pinagsabihan, ay nasa isang sandali na kakaibang nagbigay init ng damdamin. Matapos ang kanyang pangaral, wala nang sinabi pa si Baek Egang dahil naniniwala siyang sa lahat ng anggulo, si Baek Xiaozuan ang lumamang. Agad na tumutol si Morong Joy, iginigiit na hindi pa talaga tapos ang laban at ang isang pansamantalang kalamangan ay hindi makapagtatakda ng huling resulta. Nang sinubukan ni Morong Joy na tumayo, biglang nanigas ang kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, isang matalas at halos hindi matiis na sakit ang bumayo sa mga buto ng kanyang binti. Ang matinding sakit ay halos umubos ng lahat ng kanyang lakas para manatiling nakatayo. Kalmadong ipinaliwanag ni Baek Egang na ito ang ikalimang anyo ng Tain Scripture. Ang Cloud Dragon ay lumabas mula sa sa isang sandali ng banayad na katumpakan. Tinamaan ni Baek Xiaozuan ang Kinjin Acupoint ni Morong Zan gamit ang kanyang mga daliri. Bilang resulta, ang binti ni Morong Zan ay mananatiling manhid sa loob ng kahit isang kapat ng isang oras. Iyon mismo ang dahilan kung bakit hinusgahan ni Baek Egang na si Baek Xiajun ang magiging tunay na nagwagi. Hindi na ipinilit ni Morong Zeng kung sino ang tunay na nanalo. Tutal, kahit siya mismo ay hindi napansin ang patagong paggamit ni Baek Xiajun ng Cloud Dragon emerges from the sea. Ngunit si Baek Egang, na matagal nang itinuturing na lumpo sa martial arts, ay nagawang ipaliwanag ang bawat detalye ng may pambihirang kalinawan. Kahit na, bilang isang bisita, hindi naglakas loob si Morong Zuo na kumilos ng padalos-dalos sa loob ng training grounds ng pamilyang Bai. Ang totoo, ang mga kaalamang iyon ay tahimik na ipinarating kay Baek Egang ni Bai Shanken. Samantala, isang bahagyang pamumula ang dahan-dahang gumapang sa mga pisngi ni Wer. Para sa kanya, bagamat hindi na makasusulong si Baek Egang sa landas ng martial arts, ang kanyang kamangha-manghang talas ng instinct ay talagang kaakit-akit. Halos eksakto ang uri ng taong palagi niyang hinahangaan. Habang papalapit ang tanghali, nagtungo ang grupo sa Zongxing Hall para kumain.
Sa panahon ng salusalo, itataas ni Morong ang kanyang tasa na may sukat ng ngiti, sasabihing tunay na karapat-dapat sa kanilang reputasyon ang mga chef ng pamilyang Bai. Kasabay nito, bumulong si Bai Xiongkan ng isang tahimik na babala sa tainga ni Baek Egang, hinihimok siyang huwag kailanman magtiwala sa mga salita ng pamilyang Morong. Mula pa noong panahon ni Bai Xiongkan, kilala na ang mga Murong sa kanilang katusuhan, isang bagay na inaasahan na ni Baek Egang. Ang hindi lubos na maintindihan ni Baek Egang ay kung bakit ang dalaga ng pamilyang Peng ay napaka-attentive sa kanya. Sa tuwing titingin siya sa kanya, isang bahagyang pamumula ang kumukulay sa kanyang mga pisngi. Ngunit kamakailan lang siya bumalik sa tahanan ng mga Bai. Kaya marahil ito ay isang karaniwang paggalang lamang sa pagitan ng mga marangal na pamilya. Sa huli, ibinuka na lang niya ang kanyang bibig at tinanggap ang pagkaing inaalok sa kanya ni Peng Wu. Agad na ikinagalit ni Morong Jian ang nakita. Sa kanyang paningin, ang isang lalaking may katayuan ni Baek Egang ay hindi dapat magkulang sa ganoong pangunahing paninindigan ng isang lalaki. Walang ipinakitang paggalang si Baek Egang bilang ganti. Sa halip, itinaas niya ang isang kamay at direktang itinuro si Morong Joy. Malamig na sinasabi na ang mga komento ni Morong Jian ang tunay na nagdulot ng kahihiyan sa pamilyang Morong. Nang mapansin ni Morong Jian na nagdidilim ang ekspresyon ng kanyang nakatatandang kapatid, agad na nanigas ang kanyang katawan at hindi na siya nangahas pang magsalita. Pinagmasdan ni Baek Egang ang magkapatid na may malamig na tingin, sinusuri ang bawat reaksyon. Ang ikinagulat niya, gayunpaman, ay nanatiling mas kalmado si Morong kaysa sa kanyang inaasahan. Siya ang anak ng patriarka ng pamilyang Morong. Kilala sa mundo ng martial arts bilang ang Gentleman's Sword at mayroon siyang sariling kahanga-hangang titulo, ang Fair-Faced Sword Wolf. Ang Stellar Cloud Sword Art na kanyang pinag-aralan ay kilala sa matatalas at agresibong mga teknike nito. Bagamat palagi siyang may kaaya-ayang ngiti at tila madaling pakisamahan. Sa katotohanan, siya ay walang awa sa kanyang mga pamamaraan at lubos na mapagkalkula. Lahat ng ito ay malinaw na nakadokumento sa impormasyong nakalap ni Zhang Jiao para kay Baek Egang. Ang tunay na nakakuha ng atensyon ni Baek Egang, gayunpaman, ay si Chun Lian ng sekta ng Qinglin. Mabilis na gumabi. Pinosisyon ni Baek Egang ang kanyang sarili sa daan na kailangan tahakin ni Chun Lian pabalik sa mga silid ng bisita. Prangka siyang nagsalita na hinihintay niya ito. Ang biglaang pagkikita ay halatang ikinataranta ni Chun Lian. Muli siyang humingi ng paumanhin para sa nangyari kanina sa sementeryo. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang lahat tungkol sa pulseras ng buong detalye. Agad na naintindihan ni Baek Egang. Ang tinutukoy niyang milagro ay malamang na ang token na dala niya. Habang nagsasalita, kinuha niya ang isang kwintas mula sa loob ng kanyang damit. Ipinaliwanag niya na ito ay isang token na nakatali sa isang matagal ng kasunduan sa pagitan ng Qinglin at ng Immortal Sword. Matapos itong marinig, sandaling nag-atubili si Chen Lian bago nagtanong kung maaari niyang tingnang mabuti ang kwintas. Pagkaraan ng ilang sandali, naging seryoso ang ekspresyon ni Chen Lian. Tiningnan niya si Baek Egang nang may pagtataka. Nagdadala pala siya ng isang bagay na mapanganib. Sinamaan ng tingin ni Baek Egang si Xiang, tahimik na isinusumpa ang matanda sa posibleng panlilinlang sa kanya. Nagpatuloy si Chen Lian sa pagpapaliwanag na karaniwang kaalaman na ang Peixiao ay nagtataglay ng napakalakas na aura na gawa sa metal. Kung ang mata ng ganoong nilalang ay gagawing kwintas at palaging isusuot, ang napakalaking esensya sa loob nito ay tiyak na makakasira sa katawan ng nagsusuot. Ang hindi niya maintindihan ay kung paano nanatiling walang pinsala si Baek Egang. Dahan-dahan, itinaas ni Chen Lian ang dalawang daliri at ginamit ang Hexing Technique. Isang lihim na sining ng Qinglin na idinisenyo upang gisingin ang gitnang dantian at tumpak na kontrolin ang tunay na ki. Kung mapag-aaralan ni Baek Egang ang teknike na ito, kahit ang isang taong may tayong severed meridians ay magkakaroon ng kakayahang paikutin ang tunay na ki. Ang kanyang pagpayag na kumilos ay nagmula sa isang mahalagang dahilan. Sa loob ng kwintas, naramdaman niya ang nananatiling aura ng isang dating Panginoon ng Qinglin. Matapos gumamit ng isang lihim na paraan upang ganap na supilin ang metal aura, nagawa ng ayong ibalik ng kwintas ang kapangyarihan na dati nitong nawala. Isinuot muli ni Baek Egang ang kwintas sa kanyang leg. Dahil kinilala ni Chun Lian ang token bilang pag-aari ng Qinglin, humingi siya ng tulong para sa isang personal na kahilingan. Mahinahon siyang tumango, sinasabing anumang nasa kakayahan ng Qinglin ay maaaring ayusin. Ang Tain Severed Meridians ay hindi isang likas na kahinaan na dala ni Baek Egang. Gayunpaman, wala siyang intensyon na sumuko sa ganoong kapalaran. Sinasabing ang Panginoon ng Qinglin ay kabilang sa mga pinakamahuhusay na master ng internal ki cultivation sa mundo. At kaya, umaasa si Baek Egang na maaari niyang ayusin ang isang pagpupulong sa pagitan nila. Muling tumango si Zheng Lian, sinasabing gagawin niya ang lahat sa abot ng kanyang makakaya at susubukan ng buong puso. Samantala, sa isa pang silid ng bisita, walang awang pinapagalitan ni Morong Zuo ang kanyang nakababatang kapatid na si Morong Zheng. Sa kabila ng paghahanda ng mga teknike na partikular na panlaban sa Shadow Image Sword ng pamilyang Bai bago umalis, natalo pa rin siya sa isang nakakahiyang paraan.
Matapos magbigay ng isang matinding sermon, itinaas ni Morong Zuo ang kanyang kamay at marahang tinapik ang balikat ng kanyang kapatid, lumambot ang kanyang tono. Hanggat matatalo ni Morong Jian si Baeksaju sa susunod, mananatili pa rin siyang karangalan ng pamilyang Morong. Sa katotohanan, may ibang kalkulasyon si Morong Joao na kung mapapatunayan ni Morong Jian na mas nakahihigit ang espada ng Morong kaysa sa espada ng Bai, ang lahat ng papuri ay mapupunta sa kanya. Ang siyang nagturo kay Morong Jian ng kanyang swordsmanship. Lumipat ang eksena sa sumunod na araw, isang utusan ang nagmamadaling pumasok na may bakas ng takot sa mukha, nag-uulat na may dumating na may dalang napakahalagang bagay at iginigiit na personal itong ihatid kay Baek Egang. Nang dumating si Baek Egang sa labas ng Bai Family Estate, nagulat siyang makita si Zheng Zhu na nakatayo doon kasama si Jin Hua, ang branch chief ng Lower 5 Sects sa Xi'an. Lumubog ang puso ni Baek Egang. Mabilis siyang gumawa ng dahilan at pinaalis ang mga kasamang utusan. Pagkatapos ay direkta siyang nagtanong, may nangyari bang malubha para hanapin nila siya ng walang babala. Agad na humakbang si Jinhua, ang branch chief. Seryoso ang kanyang ekspresyon habang nagsisimula siyang magpaliwanag. Noong nakaraan, may nag-utos sa Lower 5 Sects ng isang gawain, pero matapos ang masusing pag-isip, napagtanto nilang maaaring makasama ito sa pamilya Bai. Kaya naman binaliwala nila ang tamang asal at proseso. Nagmamadaling pumunta rito para personal na ipaalam kay Baek Egang ang tungkol sa bagay na yon. Si Jinhua ay magalang na yumuko habang nagsasalita, iniaabot ang ilang piraso ng impormasyon gamit ang dalawang kamay. Dahan-dahang kinuha ni Baek Egang ang mga ito at inilatag ang bawat pahina sa kanyang harapan na kung ang pakana ay talagang para sa kanya, walang masama kung makikita niya mismo ang kanilang mga pamamaraan. Ngunit sa sumunod na sandali, humigpit ang pagkakahawak niya sa mga papel. Malinaw na tinukoy ng impormasyon ang utak sa likod ng lahat, si Morong Zuo ng pamilya Morong. Naplano niyang ireserba ang buong ika-negatibo, 4 na palapag ng Golden Isa-Slu Pavilion sa loob ng isang buwan para magdaos ng isang salu-salo. Kumpleto sa upuan para sa humigit kumulang 30 bisita at maingat na piniling pagkain at alak. Higit sa lahat, isang martial arena ang itatayo sa gitna ng lugar kung saan maglalaban sa isang pampublikong tunggalian sina Murong Zen at Bai Xiajun. Ayon sa lihim na impormasyong nakalap ng Lower 5 Sects, lihim na nakakuha si Morong Zuo ng isang dosis ng dispersion powder, at partikular na humiling ng mga pagkaing may matapang na amoy sa salusalo, malinaw na balak itago ang amoy ng pulbos. Nilukot ni Baek Egang ang mga papel ng impormasyon sa kanyang kamay. Hindi niya inasahan na gagawa si Morong Zuo ng ganitong mga maduduming paraan laban sa pamilya. Mukhang dumating na ang panahon para maglatag ng sarili niyang malaking plano at bayaran ng maayos ang utang na ito. Bago gumawa ng anumang hakbang, pumunta si Baek Egang sa pangunahing patio ng tahanan ng Bai para ipaalam sa kanyang ama ang kanyang intensyon na humingi ng pakikipagkita sa isang master ng King Lin. Noon niya napansin na umiinom ang kanyang ama ng mga halamang gamot na gawa sa aconite at cinnamon bark, malinaw na senyales na lumalala ang kondisyon ng kanyang baga. Ang pagkakatantong iyon ang nagpaliwanag kung bakit sabik na sabik ang kanyang ama na itatag si Bai Xiajun bilang susunod na pinuno ng pamilya. Nagulat si Baek Egang. Gayunpaman, mariing tinanggihan ng kanyang ama ang kahilingan. Masyadong malayo ang King Lin at hindi kailangan ang ganoong kahirap na paglalakbay. Naiintindihan ni Baek Egang ang pag-aalala ng kanyang ama na hindi ito dahil sa kawalan ng tiwala sa galing ng master ng King Lin sa key cultivation, kundi takot na lalo pang manghina ang marupok na katawan ni Baek Egang matapos maglakbay sa napakalayong lugar. Tutal, hindi mabilang na mga kilalang manggagamot na ang nabigong gamutin ang kanyang mga putol na meridian, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi na maaaring ipagpaliban pa. Tumayo si Baek Egang. Bagamat ang ginagawa niya ay halos hayagang pagsuway. Kahit na hindi aprubahan ng kanyang ama ang paglalakbay, pupunta siya sa King Lin anuman ang mangyari. Nauunawaan niya ang mga alalahanin ng kanyang ama, ngunit aalagaan niya ang kanyang sarili at hiniling na huwag na siyang pigilan. Nanginginig sa galit ang kanyang ama. Para sa kanya, si Baek Egang ay halos hindi makatayo ng tuwid. Talaga bang balak niyang wakasan ng maaga ang kaunting buhay na natitira sa kanya? Si Shen Lian, na nakatayo sa malapit, ay biglang nakaramdam ng panlalamig sa kanyang katawan. Ang aura na nagmumula sa pinuno ng pamilyang Bai ay hindi mas mahina kaysa sa mismong Panginoon ng King Lin. Sa paghusga sa sitwasyon, hindi dapat ito matagalan ni Baek Egang. Ngunit sa kabila nito, nanatiling matatag si Baek Egang. Hindi natitinag ang kanyang tindig habang mahinahon niyang sinabi na kung nais ng kanyang ama na subukan ang kanyang determinasyon, malaya itong gawing yon. Ngunit ang paglalakbay sa King Lin ay hindi mapag-uusapan. Kasabay nito, bumulong si Bai Xianghan sa kanyang tainga, inuutusan siyang gawing pinakamabigat ang kanyang katawan hanggat maaari at bumuo ng isang hindi nakikitang baluti sa paligid ng kanyang puso. Dahil doon, kahit ang isang layuning tumatago sa puso ay hindi makakatinag sa kanyang determinasyon. Nang maging matatag ang kanyang katawan, nagpatuloy si Baek Egang, ipinapaliwanag na naintindihan niya ang takot ng kanyang ama dahil walang nakitang pagbuti kahit matapos ang 1,000 years no ginseng.
Natural lamang na mawalan ng pag-asa. Ngunit higit kaninuman, nais niyang patuloy na mabuhay at maging karangalan ng henerasyon ng pamilya Bai. Habang lumulubog ang mga salitang iyon, natigilan ang kanyang ama. Hindi niya kailanman inakala na ang ganoong determinasyon ay palaging nasa loob ni Baek Egang. Marahil ang taong nakatayo sa harapan niya ay hindi na ang marupok na bata na nangangailangan ng palagiang proteksyon. Kung ganoon, ang paglalakbay sa Kinglin ay isang bagay na tiyak na maingat na pinag-isipan ni Baek Egang. Gayunpaman, nagtakda ng isang kondisyon ang kanyang ama. Bago umalis, dapat palakasin ni Baek Egang ang kanyang pagkakaibigan sa direktang linya ng pamilya Murong. Ilang taon na ang nakalipas, minsang nag-cruise ang landas ng ama ni Baek Egang at ng isang lalaki na nooy batang tagapagmana ng pamilya Murong, ang Gentleman's Sword, sa isang formal na duelo ng pag-agaw ng espada. Ngayong pareho na silang pinuno ng kani-kanilang mga pamilya, ang pagkakasundo ay hindi na isang bagay na personal nilang magagawa. Kaya naman umaasa siyang ang mas batang henerasyon ang gagawa ng unang hakbang para mapawi ang matagal ng tensyon sa pagitan ng dalawang pamilya. Dahan-dahang tumango si Baek Egang at sumang-ayon. Gayunpaman, may isa pa siyang bagay na kailangan ng tulong ng kanyang ama. Kalahating buwan ang lumipas sa isang iglap. Sa panahong iyon, halos araw-araw na nagsasanay si Morong sa loob ng Red Jade Training Grounds. Ang kasama niyang nagsasanay ay walang iba kundi si Baek Xiajun, ang batang tagapagmana ng pamilya Bai. Ang ipinagtataka ni Morong Zen ay sa kabila ng reputasyon ng pamilya Bai bilang isang maalamat na angkan ng mga eskrimador, ang ginawa lang nila sa nakalipas na 2 linggo ay walang tigil na mag-focus sa pagpapakinis ng mga diskarte sa espada. Ngunit dahil doon, lumalim ng husto ang kanyang pag-unawa sa Shadow Heaven Sword Art. Kung maglalaban silang muli, tiwala siyang mababawi niya ang kanyang dating pagkatalo. Sakto noon, bumukas ang mga pinto ng Red Jade Training Grounds. Pumasok si Baek Egang at diretsong nakasalubong si Baek Xiajun. Nandito ka. Dahil nagkataon, paano kung mag-ensayo tayo gamit ang mga kahoy na espada? Nag-alinlangan si Baek Xiajun, nanginginig ang kanyang boses. Subalit, si Morong Zen ay nakatayo sa malapit at matamang nanonood. Malinaw na ayaw niyang magmukhang nag-aalinlangan ang kapatid niya sa harap ng isang taong minsan na niyang natalo. Ang pag-aalinlangang iyon ay lalo lang nagpalalim sa mga duda ni Morong Zen. Hindi maikakaila na si Baek Xiajun ay isang mabigat na kalaban. Pero ngayon, tila nag-aatubili siyang makipag-ensayo. Maaari bang ganoon kalakas si Baek Egang, ang tinatawag na martial cripple? Nang magsimula ang ensayo, si Baek Xiajun ang unang umatake. Agad na lumabas ang Shadow Heaven Sword Art. Sumugod ang kanyang talim na may mabangis na lakas ng paghiwa. Nanatiling kalmado si Baek Egang. Sinusunod ng kanyang mga galaw sa paa ang mga prinsipyo ng light body technique habang siya ay umilag at umiwas, bahagyang iniiwasan ang bawat paparating na atake. Kahit habang umiiwas, hindi niya inaalis ang tingin sa espada ni Baek Xiajun, maingat na sinusubaybayan ang bawat galaw sa paghahanap ng panandaliang pagkakataon. Napanganga si Morong Zen sa kanyang nakita. Walang bahid sa matalas at kontroladong galaw na yon na nagpapahiwatig na siya ay mayroong lunar severed meridian. Pagkatapos ng mahigit 10 palitan, biglang binago ni Baek Egang ang kanyang diskarte. Sa isang malakas na pagtama, ang kahoy na espada sa kamay ni Baek Xiajun ay natalsik, na kumalansing sa lupa. Nahuli sa biglaang momentum, hindi nakakilos agad si Baek Egang. Hindi na niya maibawi ang kanyang espada at kusa itong tumuloy sa paghiwa sa leg. Ang biglaang pagbabago ay nagdulot ng matinding bigat sa dibdib ni Baek Egang. Hindi na niya ito mapigilan. Sumirit ang dugo mula sa kanyang mga labi kasabay ng isang malakas na ubo. Sa sandaling na pagtanto ni Baek Xiajun ang nangyari, natigilan ang kanyang katawan. Agad siyang umikot at sinalo sa kanyang mga braso ang nanghihinang katawan ni Baek Egang. Dahan-dahang inayos ni Baek Egang ang kanyang katawan, iniisip sa sarili na kulang pa sa karanasan ang kanyang tiempo. Dapat ay mas maaga niyang ginamit ang prinsipyo ng pagpapatigas ng katawan. Sa sandaling iyon, ipinag-krus ni Morong Zen ang kanyang mga braso sa dibdib at dahan-dahang lumapit sa kanila. Para sa kanya, padalos-dalos ang ginagawa nilang dalawa. Sa ganoong kalinaw na agwat sa lakas, walang halaga ng ensayo ang makakapagbago sa resulta. At kung walang magbibigay ng gabay mula sa gilid, halos imposibleng magkaroon ng tunay na pag-unlad. Nang marinig ito, dahan-dahang lumingon si Baek Egang. Napako ang kanyang tingin kay Morong Zen. Dahil mas malalim ang iyong pangunawa sa mga prinsipyo ng espada kaysa sa akin, panoorin mo ang aming ensayo at magbigay ka ng gabay mula sa gilid. At isa pa, sa edad, mas matanda ako sa iyo. Dapat mong ingatan ang iyong asal sa pagsasalita. Nakatayo sa gilid, mabilis na sinuri ni Bai Xianghan ang palitan para kay Baek Egang. Sa huling laban na yon, ang susi ay ang pagbibigay ng masusing pansin sa tiempo ng body hardening technique. At higit sa lahat, tandaan na ang pundasyon ng lahat ng sining ng espada ay nakasalalay sa mga patayong hiwa, pahalang na hiwa, at direktang saksak. Habang umaalingaw-ngaw ang mga salita ni Bai Xianghan sa kanyang tainga, naunawaan ni Baek Egang ang nakapaloob na prinsipyo at naglunsad ng ganting atake. Ang kanyang galaw ay biglang nagbago mula sa depensa patungo sa opensa. Hindi nagpatalo si Baek Xiajun, itinutok ang kanyang espada ng diretsyo,
taglay pa rin ng talim ang isang mabangis at matalas na puwersa. Sinamantala ang maikling pagkakataon sa atake, buong pusong ginamit ni Baek Egang ang prinsipyo ng magaan na katawan. Ang kanyang anyo ay lumutang sa gilid na parang hibla ng bulak ng willow. Bago pa man mabawi ni Baek Xiajun ang kanyang galaw, biglang lumapit si Baek Egang. Gamit ang momentum ng kanyang magaan na pagkilos, mabilis niyang iniyuko ang kanyang ulo at malakas na ibinagsak. Isang mapurol na kalabog ang umalingaw habang paatras na natumba ang dalawa at nang makabawi sila, nakahandusay na sila sa magkabilang dulo ng sparring ground. Si Morong Zen, na nanonood mula sa gilid, ay malinaw na nakita ang lahat. Hindi niya yon inaasahan. Tatalunin ni Baek Egang si Baek Xiajun sa isang ordinaryo, halos simpleng paraan. Pagkatapos ay lumapit si Baek Egang kay Morong Zen at nagtanong kung may kailangan pa ba siyang pagbutihin sa kanyang swordsmanship. Sumagot si Morong Zen sa medyo pabirong tono na sa pangkalahatan ay maganda naman, pero nahuhuli ang kanyang footwork sa mga galaw ng kanyang pang-itaas na katawan at kung maaari, dapat siyang mag-focus sa pagpapalakas ng kanyang pang-ibabang katawan. Dahan-dahang tumango si Baek Egang at sinabing tatandaan niya ang mga salitang iyon at malaya si Morong Zen na magsalita kung mayroon man siyang mapupuna. Nagbago ang eksena habang tinatapos ni Baek Egang ang kanyang pang-araw-araw na pagsasanay at pabalik na, tinatalakay kasama si Bai Xiangkan kung dapat ba niyang ilagay ang natitirang gamot na pamahid. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw sa harap niya si Peng Wu. Puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Talaga bang nasugatan siya sa loob ng lupain ng pamilyang Bai? At si Morong Zen ba, ang mayabang na yon? Sino ang gumawa nito? At manakit ng walang awa sa isang taong mukhang napakahina. Mabilis na ipinaliwanag ni Baek Egang na ito ay maliit na pinsala lamang mula sa pakikipag-ensayo kay Xiajun. Nang marinig ito, agad na nakahinga ng maluwag si Peng Wu. Ipinaliwanag niya na mayroon siyang dala para sa kanya at habang nagsasalita, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Sa loob ay may isang recovery pill mula sa pamilyang Peng na may kakayahang ibalik ang vital energy at napakabisa laban sa mga panloob na pinsala. Sandaling natigilan si Baek Egang dahil napakahalaga ng tableta. Matagal nang mahilig si Baek Egang sa mga pambihirang espiritual na gamot. Kaya hindi siya tumanggi at nilunok ang recovery pill sa isang iglap. Malinaw na naglalaman ang tableta ng 100 taong gulang na polygamum, licorice, pulot, at iba pang napakahalagang sangkap. Sa sandaling iyon, bahagyang nag-alinlangan ang tingin ni Peng Wu dahil gustong-gusto ni Baek Egang ang mga tableta. Tinanong niya kung papayag siyang samahan siya sa Hatching Pool para manood ng isang opera performance. Tumango si Baek Egang. Hindi iyon mahirap na hiling. Kailangan lang niyang sabihin sa kanya ang eksaktong oras. Di nagtagal, magkasamang lumitaw sina Baek Egang at Peng Wu sa Hatching Pool. Gayunpaman, bukod sa kanilang dalawa, naroon din ang magkapatid na Morong at iba pa dahil ang petsang pinili ni Peng Wu ay nagkataong kasabay ng piging na planong idaos ni Morong Zuo sa Golden Pavilion. Matapos ang ilang usapan, nagpasya silang manood muna ng opera bago sabay-sabay na pumunta sa restaurant. Habang naghahanda ang grupo na umalis para sa piging, isang tao ang biglang sumingit sa karamihan at direktang bumangga sa balikat ni Baek Egang. Agad na kumilos si Baek Egang, itinaas ang kanyang kamay at mahigpit na hinawakan ang pulso ng kabilang tao. Ano man ang iyong pakana, dapat mo munang isauli ang aking supot ng pera. Sa kanyang pagkagulat, mariing itinanggi ng kabilang panig ang lahat, iginiit na wala siyang ideya sa sinasabi ni Baek Egang. Mabilis na naisip ni Baek Egang na sinumang maglakas loob na magnakaw sa loob ng Hatching Pool ay malamang na konektado sa lower 5 sets. Kaya't lumapit siya at malamig na nagsalita. Wala bang nagsabi sa iyo kung sino ako? Mukhang nabigo si Jinhua na disiplinahin ng maayos ang kanyang mga disipulo. Habang nag-aalangan ang magnanakaw kung isasauli ba ang supot, dahan-dahang lumapit si Morong Zuo. Ang espada sa baywang ni Morong Zuo ay nabunot na sa isang kislap ng malamig na liwanag. Pinutol niya ang bukong-bukong ng magnanakaw sa mismong lugar. Yumuko si Morong Zuo at dinampot ang supot ng pera mula sa sahig. Ang mga maliliit na mandurukot ay karaniwang itinatago ang kanilang mga ninakaw sa paligid ng bukong-bukong. Pagkatapos ay bumalik si Morong Zuo sa magnanakaw, iniabot ang kamay na parang tutulungan siyang tumayo. Nag-alangan ang lalaki, pagkatapos ay dahan-dahang inabot ang kamay bilang tugon. Sa sumunod na sandali, walang ekspresyon na umatake si Morong Zuo, dinurog ang mga buto sa palad ng lalaki gamit ang purong lakas. Kinabahan si Baek Egang sa nakita. Agad niyang kinuwestiyon si Morong Zuo, sinabing dapat na ibinigay na lang ang lalaki sa mga otoridad. Si Morong Zuo, gayunpaman, ay mukhang walang pakialam. Para sa kanya, awa na yon. Sa normal na pagkakataon, hindi siya magiging ganoon kapigil. Sa sandaling iyon, ilang boses ang narinig mula sa gilid, hayagang pinupuri ang mga ginawa ni Morong Zuo. Gaya ng inaasahan kay kapatid na Morong, karamihan ng tao ay hindi magpapakita ng ganoong pagpipigil. Ito ay isang gawa na ng malaking kabutihang loob. Ang mga nagsalita ay si Gao Xijin ng Green Wild Gang at si Yang Ziong mula sa Seven Thunderblade Sect. Para sa isang martial artist mula sa ibang lungsod na magkaroon ng ganoong ugnayan sa mga lokal na sekta at pamilya sa maikling panahon,
Malaki ang sinasabi nito tungkol sa husay sa pakikisalamuha ni Morongzuo. Sapat para batiin muna siya ng mga mandirigma ng Xian, nilalagpasan pa ang panganay na anak ng pamilyang Bai. Tinugo ni Baek-egang ang kanilang pagbati, biglang naging malamig ang kanyang tono. Nagpapasalamat ako sa inyo. Tutal, dahil sa espiritual na gamot na inalok ng mga pinuno ng inyong sekta sa pinuno ng aming pamilya na personal kong ininom, kaya ako nakatayo dito ngayon na karapat-dapat na tumanggap ng ganitong paggalang. Mga taong tulad ninyo na buong araw sumusunod sa ganyang klaseng pinuno ng sekta. Kung ganyan kayo kakalimutin na kahit mukha ko ay hindi nyo matandaan, mas mabuti pang mag-ingat kayo sa inyong paglakad. Natigilan sa gulat ang dalawang lalaki. Hindi nila akalain na ang isang taong tinaguriang lumpo sa martial arts ay makapagpapakita ng ganoong kalakas na presensya. Nagbago ang eksena patungo sa Golden Isa School Tower. Kumuha si Morongzuo ng isang mabigat na bara ng ginto at inilagay ito sa harap ni Zhengzhou, sinasabing ito ay karagdagang gantimpala. Inutusan niya na kapag naihain na sa itaas ang isang banga ng Golden First Liquor, ihahalo ni Zhengzhou ang pakete ng pulbos na ito at ipapadala ito sa itaas. Di nagtagal, napuno ng mga imbitadong martial artist ang banquet hall sa ika-4 na palapag. Si Morongzuo ay masigasig na nanghihikayat. Labag sa loob na itinaas ni Baek-egang ang isang tasa na puno ng Golden First Liquor. Nang hindi na nakatingin si Morong, tahimik niyang iniluwa ang alak. Halata sa matapang na amoy ng alak. Ito ay para itago ang amoy ng dispersion powder. Sa sandaling iyon, biglang lumapit si Yang Zong kay Baek-egang. Sinabi niyang naparoon siya para humingi ng tawad sa naunang insidente. Ngunit sinadya niyang ungkatin ang pag-atake sa tirahan ni Baek-egang, nagpapahiwatig tungkol sa mga namatay at nagtatanong kung nababagabag ba ang kanyang konsensya. Bago pa man siya matapos, itinaas ni Morongzuo ang kanyang kamay at ibinato ang buong tasa ng Golden First Liquid diretso sa mukha ni Yang Zeng. Gaano man kapasyensyoso ang tingin ni Morongzuo sa kanyang sarili, kahit siya ay hindi matanggap ang mga sinabi ni Yang Zeng. Dahil dito, agad na natuliro si Yang Zeng. Samantala, nagbigay din ng isang matinding babala si Gao Xijin. Nakisama lamang siya kay Yang Zong dahil matagal nang nagpapakita ng konsiderasyon si Morongzuo sa Seven Thunderblade sect na sumusuporta sa kanya. Hindi niya inaasahan na magiging walang utang na loob at napakabastos ni Yang Zong kaya't hayagan niyang idineklara, bunutin mo ang iyong sandata, at ayusin natin ito bilang mga martial artist. Lubos na natigilan si Yang Zeng dahil hindi pa nagtatagal, inutusan siya ni Morongzuo na galitin si Baek-egang sa panahon ng piging. Kung magagawa niya ito ng maayos, tutulungan siya ni Morongzuo na makapasok sa Martial Alliance. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, napagtanto ni Yang Zeng na lahat ng responsibilidad ay mapupunta sa kanyang mga balikat. Sa sandaling iyon, tahimik na lumitaw sa likuran niya ang anyo ni Baek-egang. Sa sumunod na sandali, walang kahit katiting na pag-aalinlangan, sinipa siya ng malakas ni Baek-egang na nagpatumba kay Yang Zeng sa sahig. Pagkatapos ay lumingon si Baek-egang, ang kanyang tingin ay napunta kay Gao Xijin na malapit. Ikaw din. Ang isa sa inyo ay isang insektong bulag sa kumpiyansa, walang ingat na lumalagpas sa linya, at ang isa naman ay basura lamang na sinusubukang linlangin at pagsamantalahan ako. Gayunpaman, kung walang sumusuporta sa inyo, hindi ninyo magagawang gawin ang isang bagay na tulad nito. Habang nagsasalita, lumipat ang kanyang tingin. Mali ba ako? Kung gusto ninyong makipaglaban, sanay sinabi nyo ng hayagan. Hindi na kailangan ng mga kasuklam-suklam na taktika, o sadyang nakasulat na ba sa dugo ng pamilyang Morong ang pagiging kasuklam-suklam. Narinig din niya na nakakuha si Morong Zen ng isang napakahalagang espada. Umaasa ba si Morong na muling isadula ang duelo ng pag-agaw ng espada sa pagitan ng pamilyang Morong at Bai mula sa mga nakaraang taon? Nang marinig ito, hindi na nag-abalang itago ni Morong ang kanyang intensyon kung ganoon. Hayaan nang magsimula ang duelo ng pag-agaw ng espada. Sa sumunod na sandali, sabay na humakbang pasulong sina Morong Zen at Bai Xiajun, papunta sa nakahanda ng gitnang arena. Sa sandaling ito, ang ilan sa mga manonood, na walang alam sa buong katotohanan, ay may magkakaibang opinyon. Malinaw na ang Seven Thunderblade sect ang unang nang-asar sa panganay na anak ng pamilyang Bai. Kaya bakit ibinaling ngayon ni Baek-egang ang kanyang galit sa pamilya Morong? Sa kabutihang palad, sapat ang pagiging malawak ng isipan ng panganay na anak ng pamilya Morong. Hindi lang siya nagpakita ng anumang pagkainis, tumango pa siya at sumang-ayon sa duelo. Sa kabilang dako, naalala ni Chun Lian ang isang bagay na sinabi ni Baek-egang kaninang umaga na tila matagal na niyang inaasahan ang lahat ng ito. Samantala, ang tingin ni Peng Wer habang pinapanood si Baek-egang ay kapansin-pansing naging mas mainit. Palagi niyang iniisip na siya ay mahina at walang kapangyarihan. Hindi niya akalain na mayroon siyang ganoong hayagang pagiging dominante. Noon din, biglang ipinatigil ni Morong ang duelo. Dahil isa itong formal na labanan sa pagitan ng mga martial artist, idinidikta ng tradisyon na ang magkabilang panig ay unang magbahagi ng isang tasa ng alak mula sa Golden Isa Squee Tower bago opisyal na magsimula ang laban. Ginamit ni Baek-egang ang pagkakataon para magdahilan na kailangan niyang pumunta sa palikuran.
Hindi nagtagal, matapos uminom ang bawat isa ng kanilang alak mula sa Golden First Tower, bumalik ang dalawang mandirigma sa gitnang arena. Para makasiguro, gumawa si Morong Zuo ng huling minutong pagbabago sa kanyang plano, nagpa siya na huwag nang magdagdag ng dispersion powder. Sa halip, inutusan niya ang In na ihalo ang Thunder Rage Powder, na pinino para sa mga lihim na pamamaraan ng pamilyang Tang, sa alak ng Golden First Tower na ihahain kay Morong. Ang pulbos ay nagpapatalas ng husto sa mga pandama ng gumagamit habang pansamantalang pinapamanhid ang lahat ng sakit. Sa sandaling iyon, kinuha ni Baek Egang ang plasko ng alak ni Morong Zen at sinimulang lagukin ito. Nang makita ito, dali-daling inagaw ni Morong Zuo ang plasko mula sa kanyang kamay. Ikaw, kailan mo pa yan kinuha? Mukhang naguguluhan si Baek Egang. Ano ba talaga ang ikinababahala mo? Huwag mong sabihing may halong gintong alikabok dyan. Sa sumunod na sandali, isang mabigat na presyon ang sumikip sa kanyang dibdib. Biglang sumama ang pakiramdam, hindi niya napigilang umubo ng malakas. Noon din, isang boses ang biglang umalingaw mula sa kung saan, nagbababala na baka may lason ang alak. Nang marinig ito, agad itong itinanggi ni Morong Zuo, iginiit na imposibleng mangyari ang ganoong bagay. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Baek Egang na syempre hindi ito lason. Malamang akunit lang ito, buto ng Angelica, at ilang iba pang sangkap, mga sangkap na gamot na parehong mapanganib. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, nanigas ang katawan ni Morong Zuo. Paanong nalaman ng taong ito ang formula para sa Thunder Rage Powder? Nagpatuloy si Baek Egang, kahit maliit na dosis lang ay sapat na para alisin ang lahat ng pakiramdam ng sakit at patalasin ang mga pandama hanggang sa puntong hindi ka makakatulog ng ilang araw. Sinumang alchemist na kayang gumawa ng ganitong formula ay tiyak na napakahusay. May ilan pang sangkap dito na hindi ko agad matukoy. Habang nagsasalita, biglang naging seryoso ang kanyang tono. Mula sa sandaling ito, magsisimula akong magbilang pababa mula sa 3, maliban sa pamilyang Morong at pamilyang Bai. Lahat ng iba ay dapat umalis kagad. Isinusumpa ko sa pangalan ng pamilya Bai. Sinumang mananatili ay magbabayad ng malaki. Sa puntong iyon, nagsalita na rin si Morong Zuo, inuutusan ang lahat ng martial artist na inimbita niya na umalis agad sa In. Nang dalawang pamilya na lang ang natira, dahan-dahang lumingon si Baek Egang kay Morong Zuo at nagtanong, kung ginamitan mo ng dispersion powder si Xiajun, maintindihan ko pa sana ang iyong dahilan. Pero ang lasunin ang sarili mong nakababatang kapatid para lang sa isang duelo na walang iba kundi walang kabuluhang reputasyon, iyon ay isang bagay na hindi ko maintindihan. Sa sandaling binitawan niya ang mga salitang iyon, tuluyan nang nawalan ng kontrol si Morong Zuo at sumugod diretsyo kay Baek Egang. Sa kanyang mga mata, hindi kailanman maintindihan ng taong ito ang mga bagay mula sa kanyang pananaw. 5 taon na ang nakalipas, nang makumpirma si Morong Zuo bilang kandidato para sa 7 Stars Assembly, labis siyang natuwa, at sabik na ibahagi agad ang balita sa kanyang ina. Ang hindi inaasahan ni Morong Zuo ay sa sandaling pumasok siya, masasaksihan niya ang kanyang ina na may kalaguyo na isang mangangalakal ng tsa. Ang tumama sa kanya na parang kidlat ay ang posibilidad na ang mangangalakal ng tsaang ito ang maaaring tunay niyang ama. Mahigit 1 dekada siyang nabuhay na may dangal ng isang maharlikang tagapagmana. Walang paraan na matatanggap niya ang pagiging anak sa labas mula sa isang kahiyahiyang lahi. Kailangan niyang patunayan na dala niya ang lehitimong dugo ng pamilyang Morong. Ngunit ang tunay na yumanig sa kanyang determinasyon ay ang katotohanang ang kanyang itsura ay nagiging mas kahawig ng sa mangangalakal ng tsa. Iyon ang dahilan kung bakit pinili niyang sumuong sa mga mapanganib na sitwasyon, paulit-ulit na sinusubukang patunayan ang kanyang halaga sa pinuno ng pamilya, na humantong sa duelo ng pag-agaw ng espada sa Golden School Tower. Kung ang mga pangyayari ngayong araw ay kumalat sa mundo ng martial arts, ang kanyang kinabukasan ay tuluyang masisira at maaaring matuklasan ng pinuno ng pamilya ang katotohanan na gagawin siyang isang itinapong tau-tauhan, isang kahinatnan na hindi niya kailanman matitiis. Nagsalita si Baek Egang ng may malamig na kawalang interes. Tigilan mo na ang pag-isip ng anumang panlilinlang. Mula ngayon, ayokong makita ka kahit saan sa Xian City, at huwag mo man lang isiping gumanti sa mga tauhan ng lower 5 sex na ginamit mo. Kung gusto mong manahimik ako, ibigay mo ang 1,000 tile ng pilak. Iyan ang pinakamagandang opsyon mo sa ngayon. Hanggat tinutupad mo ng maayos ang mga kondisyong iyon, masisiguro kung hindi kailanman lalabas ang nangyari ngayong araw. At tulad ng sinabi ng aking ama, umaasa rin akong mapapanatili ng pamilya Bai at pamilya Morong ang magandang relasyon. Naggalit ang mga ngipin ni Morong pero hindi niya akalain na. Bilang isang potensyal na itatakwil ng pamilya, magkakaroon si Baek Egang ng kapangyarihang gamitin ang lower 5 sex laban sa kanya balang araw. Si Baek Xiajun ang magiging bagong pinuno ng pamilya. Sana, pagdating ng araw na yon, mapanatili pa rin nila ang kunwaring kapayapaan. Nang makitang nang-aasar pa rin si Morong Zuo hanggang sa huli, agad na inabot ni Baek Egang at hinawakan ng mahigpit ang palad ni Morong Zuo. Sa sumunod na sandali, isang matinding sakit ang gumuhit sa mukha ni Morong Zuo. Pakiramdam niya ay parang dudurugin ang mga buto sa kanyang kamay at namutla ng husto ang kanyang mukha.
Nang tuluyang bitawan ni Baek Egang ang kanyang pagkakahawak, naging malinaw na may batong hiyas na nakabaon sa singsing na suot niya. Hindi nagtagal, dumating si Ling Ziping kasama ang isang grupo ng mga lalaki, itinutulak pabukas ang mga pinto ng restaurant. Nang marinig na bumagsak si Young Master Egang matapos uminom ng alak mula sa Golden First, nagmadali siyang pumunta para tingnan kung ano ang nangyari. Iwinagayway ni Baek Egang ang kanyang kamay, ipinapahiwatig na maayos lang siya. Ipinaliwanag niya na panghihinayang lamang ng marinig na balak ni Yaong Hero Morong Zuo na bumalik sa pangunahing bahay ng Morong ang naging dahilan ng kanyang pagkahimatay. Alam ni Bai Xiajun ang lahat ng ito. Anumang pagdududa ay maaaring itanong sa kanya. Samantala, nagmamadaling sinundan ni Morong Zen ang paalis na si Morong Zuo, umaasang sabay silang aalis ng kanyang nakatatandang kapatid. Tinanggihan siya ni Morong Zuo nang walang pag-aalinlangan, sinabihan siyang manatili at ipagpatuloy ang pagpapahusay ng kanyang husay sa espada. Ang pamilya Bai ay isang lugar kung saan tunay na masasaksihan ang kalawakan ng mundo. Sa loob ng ilang buwan, may natural na darating para ihatid siya pauwi. Matapos pag-isipang mabuti ang lahat, hindi na mapatawad ni Morong Zuo ang kanyang sarili. Sa kanyang desperasyon na makuha ang pag-apruba ng kanyang ama, umabot siya sa puntong lasunin ang sarili niyang nakababatang kapatid. Kahit na alam niyang susundan pa rin siya ng kanyang kapatid matapos malaman ang katotohanan, hindi niya mapatawad ang ganoong kasuklam-suklam na bersyon ng kanyang sarili. Pagkatapos ay natagpuan ni Baek Egang si Morong Zen na mag-isang nakatayo at tinanong kung mayroon pa siyang sama ng loob sa kanyang kapatid. Kalmadong sumagot si Morong Zen na, noong una, kahit kaunti. Ngunit para sa kanyang kapatid, ang pagkilala ng kanilang ama ang lahat-lahat. Sa huli, dahil si Morong Zen mismo ay kulang sa kumpiyansa na manalo sa duelo ng pag-agaw ng espada noong araw na yon, na nag-udyok sa kanyang kapatid na gawin ang ganoong mapusok na panganib at lasunin siya. Nanatiling kalmado ang tingin ni Baek Egang. May napagtanto siya ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Si Morong Zen ay mas tuso kaysa sa kanyang itsura. Siguradong sigurado siya na hindi ininom ni Morong Zen ang alak mula sa Golden First na ibinigay sa kanya ni Morong Zuo. Tinanong siya pabalik ni Baek Egang, naniniwala ka rin ba talagang mahina ka? Pagkatapos sabihin yon, hiniling niya sa ibang mga martial artist na naroroon na tumabi muna sandali. Nang ang mga pamilyang Bai at Murong na lang ang natira sa loob ng restaurant, agad sinabihan ni Baek Egang si Morong Zen na ihanda ang kanyang sarili. Dahil hindi niya ininom ang gamot, magpapatuloy ang hindi natapos na duelo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito magiging laban ng pag-agaw ng espada, kundi isang ganap na walang pigil na labanan. Sa sandaling matapos magsalita si Baek Egang, may hawak ng espada si Bai Xiajun na nakatayo sa harap ni Morong Zen. Tumayo si Baek Egang sa gilid, pinagmamasdan ang sagupaan kasama si Bai Xiangkan. Malinaw na nagkaroon si Morong Zen ng pambihirang lalim ng pag-unawa sa Shadow Heaven Sword Art ng pamilyang Bai. Habang naglalaban ng dalawa, mahinahong sinabi ni Baek Egang sa kanya ang katotohanan. Bagamat, inako na ni Morong Zuo ang lahat ng sisi. Kung tunay na nanalo si Morong Jian sa sword-seizing duel, ang makakakuha ng pagkilala ng patriarka ng Morong sa huli, ay hindi ang strategist sa likod ng mga eksena, kundi ang nakatayo sa larangan ng digmaan. Ikaw, isang matinis na kalansing ang umalingaw-ngaw. Bumagsak ang espada ni Morong Zan sa isang tiyak na arko, malinis na tinagpas ang talim sa kamay ni Bai Xiajun. Alam niya na ang sandatang hawak niya ay isang pinahahalagahang espada na pinaghirapang makuha ng kanyang kapatid para sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, wala siyang naramdamang saya sa tagumpay. Sa halip, nagtanong siya sa mahinang boses, totoo ba ang mga sinabi mo kanina? Dahil ba sa akin, kaya ginawa ng kapatid ko ang lahat ng ito? Nagkibit balikat si Baek Egang at sinabing iyon ay haka-haka niya lamang. Kung talagang gusto ni Morong Zen ang sagot, maaari niya nalang itanong kay Morong Zuo mismo. Ngunit bago gawin yon, sinabihan siya ni Baek Egang na dalhin ang bagay na ito. Ilang sandali pa, muling naabutan ni Morong Jian si Morong Zuo. Sa pagkakataong ito, hindi siya sumugod, sa halip ay mahinahong nagtanong kung ang lahat ba ng ito ay talagang plinano para sa kanya. Humalakhak ng tuyo si Morong Zuo, nagtatanong kung anong klaseng kalokohan yon. Sa tono nito, ang mga walang katuturang ideyang iyon ay siguradong galing kay Baek Egang. Malamig siyang nagpatuloy, kinukutya ang ideya na naiinggit siya sa likas na lahi at talento ng kanyang nakababatang kapatid. Kaya naman, pinag-aralan niya ang mga paraan para kontrahin ang Shadow Heaven Sword Art sa halip na sanayin ang eksklusibong Nebula Sword Art ng pamilyang Murong. Tungkol naman sa hindi personal na pagsali sa sword-seizing duel, sinabi niyang resulta lang iyon ng kanyang sariling baluktot at katawa-tawang pag-isip. Ngunit sa sumunod na sandali, natigilan siya sa gulat. Dahil nasa mga kamay na ngayon ni Morong Jian ang 7-star Grand Sword. Ito ang pinahahalagahang artifact ng pamilyang Morong na kinuha maraming taon na ang nakalipas sa isang sword-seizing duel sa pagitan ng dalawang dakilang pamilya. Subalit, hindi niya maintindihan kung paano ito napunta sa pag-aari ni Morong Jian. Kung nabawi ito sa pamamagitan ng pagkapanalo sa duel ngayon, iyon sana ay may katuturan. Sa halip, mahinahong nagsalita si Morong Jian, ipinapaliwanag na ang espada ay personal na ibinigay sa kanya ng panganay na anak ng pamilyang Bai.
Kung magtatanong ang patriarka ng Morong tungkol sa pinagmulan ng espada, sabihin lang niya na tunay na hinahangaan ng batang Panginoon ng pamilyang Bai ang kakayahan ng magkapatid na Morong kaya naman isinauli ang espada. Hindi ito libreng regalo. Kakailanganin pa rin ang tunay na ginto at pilak bilang kabayaran. Tinitigan ni Murong Zuo ang isi sa kanyang kamay. Napahawak siya sa kanyang noo sa kawalang magawa. Talagang metikuloso si Baek Egang sa kanyang mga kalkulasyon. Una, ginipit siya ng husto sa tavern at ngayon ay nag-aalok ng isang bagay na hindi niya matatanggihan. Halata namang ginagamit niya itong dahilan para muli siyang kikilan. Samantalang sa katotohanan, maaaring nabawi ni Morong Zuo ang 7-star Grand Sword nang hindi gumagastos ng kahit isang kusing. Pagkatapos ay buong pasya siyang tumalikod para umalis. Dahil ikaw ang nakabawi ng 7-star Grand Sword, mahinahon niyang sinabi, ikaw na mismo ang magbabalik nito sa pamilyang Morong. Lumipat ang eksena sa konseho ng mga matatanda kinabukasan. Kinaumagahan, may inilapit na usapin ang pamilya kay Baek Egang. Ang Red Dragon unit sa ilalim ng pamilyang Bai ay nakatuklas ng mga impormasyon tungkol sa mga asasin na sumalakay sa estate. Ngunit bago ang lahat, ipinahayag niya ang kanyang pagsang-ayon sa mga ginawa ni Baek Egang. Ilang araw bago nito, ginamit ni Baek Egang ang kanyang pagbisita sa King Lin bilang dahilan para ibunyag ang tunay na intensyon ng pamilyang Morong sa pagbisita sa tahanan ng Bai, na nagbigay daan sa pamilya na makapaghanda at sa huli ay makuha ang 7-star Grand Sword. Ang hindi inaasahan ng pinuno ng pamilya ay naayos ni Baek Egang ang buong usapin ng mag-isa. Tila hindi pagmamalabis ang mga nauna niyang sinabi. Talagang unti-unti siyang nagbabago. Sa sandaling iyon, isang tao sa di kalayuan ang bumati sa kanila ng isang mainit at magaan na ngiti. Ito si Bai Zintay, ang nakababatang kapatid ng pinuno ng pamilya. Kilala sa pagngiti kahit na kumikitil ng buhay, nakuha ng tiyuhing ito ang isang nakakatakot na palayaw sa mundo ng martial arts, ang Smiling Soul Reaper. Noong panahon na nilalabanan ng pamilyang Bai ang mga bagong usbong na heretical sex saksiyan, ang pinuno ng pamilya at ang kanyang nakababatang kapatid ay nagsagawa ng isang patagong pag-atake sa Demonic Sword Pavilion ng Bloodpath Alliance, at pumatay ng halos 100 cultivators ng Dark Path. Sa gitna ng madugong sagupaang iyon, nagtamo ang tiyuhin ng isang malubhang pinsala sa ulo ng tamaan ng isang sandatang may kawit. Lahat sa pamilya ay naniniwalang hindi na siya makakaligtas. Ngunit matapos ang ilang araw ng tuloy-tuloy na emergency surgery, himala siyang nakaligtas. Kahit na, dahil sa iba't ibang komplikasyon, isang piraso ng kawit ang nananatiling nakabaon sa kanyang bungo hanggang ngayon. Mula noon, kahit sinong miyembro ng pamilya ang pumanaw, hindi mapigilan ng tiyuhin ang pagngiti kahit pa sa bulwagan ng pagluluksa. Sa pagkakaunawa ni Baek Egang, bukod sa kasalukuyang pagtugis sa mga asasin, lahat ng pambihirang kayamanan at mga halamang gamot na kanyang nainom ay personal din hinanap ng kanyang tiyuhin. Subalit, may ibang pananaw si Bai Xiangkan sa ilalim ng lahat. Ang magkapatid na Bai ay tila magkasundo nga, ngunit matagal na niyang ipinagpauna na. Ang magkakapatid na isinilang sa mga pamilyang marangal sa martial arts, ay tiyak na darating sa araw na maglalabanan sila, at sa ilalim ng palaging ngiti na iyon ay maaaring may nakatagong sama ng loob na hindi napapansin ng sinuman. Nang makaupo na ang lahat ng mga matatanda, nagsalita na rin sa wakas ang tiyuhin, inilalantad ang mga unang konkretong impormasyon tungkol sa mga asasin sa estate. Ang estate kung saan nakatira si Baek Egang ay dating tirahan sa mga huling taon ng Undying Sword Deity, at ang lalaking nakatayo sa tabi niya ay ang karpintero na nagdisenyo at nagtayo ng estate, na ngayon ay miyembro ng Grand Wood Workshop. Ilang buwan bago nito, isang kahina-hinalang individual ang lumapit sa karpintero at binili ang buong blueprint ng disenyo ng estate sa halagang 1,000 pilak. Napakunot noo si Baek Egang sa nalaman. Sa kanyang pagkakaalam, hindi bababa sa 20 ang bilang ng mga asasin na lumitaw sa estate. Bawat isa sa kanila ay napakahusay. Ang isang operasyon na ganoon kalaki ay hindi naman talaga nangangailangan ng mga plano ng arkitektura. Habang dumadaan ang isipang iyon sa kanya, bigla niyang napagtanto na sa sumunod na sandali, sila na lang ng kanyang tiyuhin ang natira sa lugar. Sumenyas ang kanyang tiyuhin na huwag mag-alala, ipinapaliwanag na gumamit lamang siya ng isang lihim na voice transmission technique at sinadyang itago ang ilang detalye sa iba. Inutusan niya si Baek Egang na pumunta sa likod bahay pagkatapos ng seremonya dahil doon lamang sa kanya ibubunyag ang katotohanan. Hindi nagtagal, dumating si Baek Egang sa likod bahay ng pamilyang Bai gaya ng napag-usapan. Tila bahagyang hindi komportable si Baek Egang. Halos hindi nagbago ang tanawin mula noong panahon ng kanyang kamatayan at ang puno ng willow sa kanyang harapan ay siya mismo ang nagtanim. Ipinahayag ni Baek Egang ang kanyang pagkalito, nagtatanong kung bakit hindi lumabas si Bai Xiangkan mula sa espada noong seremonya. Nang marinig ito, sinadyang umakto ni Bai Xiangkan na parang walang narinig, malinaw na iniiwasan ang tanong. Sa sandaling iyon, lumitaw na sa wakas sa likod bahay ang tiyuhing si Bai Zintay nang walang pag-aalinlangan. Inabutan niya si Baek Egang ng isang kahon na gawa sa kahoy, sinasabing ito ay isang regalong espesyal niyang inihanda para sa kanya.
Nang buksan ito ni Baek Egang, natagpuan niya sa loob ang isang halamang gamot na kilala bilang Violet Spirit Phantasm Grass. Hindi na ito maituturing na isang simpleng pambihirang kayamanan lamang. Maging ang 10,000 taong snow ginseng ay namumutla kumpara rito. Agad na nagpakita ng malinaw na pasasalamat si Baek Egang at taos-pusong nagpasalamat sa kanyang tiyuhin, ngunit iwinagayway lamang ito ng huli na may kawalang interes, sinasabing hindi ito karapat-dapat banggitin. Sa kanyang pananaw, ang pinakamahalagang bagay ay ang maibalik ni Baek Egang ang kanyang kalusugan. Doon lamang niya posibleng mabawi ang posisyon bilang batang Panginoon ng pamilyang Bai. Kaya naman pala, nagsimula ng maunawaan ni Baek Egang ang tunay na intensyon ng kanyang tiyuhin. Sa isang malubhang karamdaman, kahit pa maging batang Panginoon ay hindi mapapahaba ang kanyang buhay. Samantala, ang kanyang ama ay may malubhang karamdaman sa baga at hindi maaaring manatili sa posisyon bilang pinuno ng pamilya ng matagal. Ayon sa batas ng pamilyang Bai, ang tungkulin ay pansamantalang gagampanan ng isang miyembrong pinili mula sa konseho ng mga matatanda. Hindi ito direktang mapupunta kay Bai Xiajun. Sa panahong iyon, ang kanyang tiyuhin, nakararating pa lang sa ranggo ng elder, ay natural na magiging tunay na otoridad ng pamilyang Bai. Para sa isang batang Panginoon na nakatakdang mamatay ng maaga, ito na halos ang tanging paraan para sa kanyang tiyuhin na umangat mula sa pagiging pangalawa sa pinuno tungo sa pinakamataas. Bukod dito, nabanggit minsan ni Xiajun ang isang pribadong pag-uusap nila ng kanilang tiyuhin, kung saan paulit-ulit nitong binabanggit na namatay ang kanilang ina sa panganganak. Sa mahabang panahon pagkatapos noon, si Bai Xiajun ay lubos na nawalan ng gana na parang isang hungkag na kabibe. Walang duda na layunin ng kanyang tiyuhin na pahinain ang kanyang determinasyon at ilihis ang kanyang landas sa martial arts. Matapos ang isang maikling pag-aalinlangan, tinanggihan ni Baek Egang ang alok, sinasabing sa kanyang mahinang kondisyon, wala siya sa posisyon upang gampanan ang tungkulin ng batang Panginoon. Humagalpak sa tawa ang kanyang tiyuhin, iginigiit na hanggat nandyan siya, gaano man kapambihira ang gamot, hahanap siya ng paraan para makuha ito. Tungkol naman sa mga bagay na sinadya niyang itago kanina, nagmula ang mga iyon sa impormasyong nakuha niya mula sa karpintero. Paulit-ulit na itinanong ng mga bumili ng blueprint ng estate kung tunay ba ang mga plano. Sa madaling salita, naimbestigahan na nila ang layout ng estate noon pa man at ang pagbili ng mga disenyo ay para lamang kumpirmahin ang katumpakan nito. Nagdulot iyon ng isang mas nakakabahalang tanong. Ano ba talaga ang hinahanap nila? Maaari kayang ang pinahahalagahang espada na nakatago sa ilalim ng estate? Ang Leotian Cliff. Bukod sa bagay na yon, may isa pang kailangang asikasuhin. Isang miyembro ng Red Dragon Unit ang humiling ng pribadong pakikipagpulong kay Baek Egang. Sa pangkalahatan, karamihan sa mga sekta ay nagpapalawak ng kanilang impluensya sa pamamagitan ng pagkuha ng mga disipulo. Maging ito man ay ang mga kultista ng demonic sect, ang mga pulubi ng beggar sect, o ang mga batang monghe ng Shaolin. Ang 7 dakilang pamilya, gayunpaman, ay iba ang paggana. Karaniwang mataas ang kasanayan ng kanilang mga miyembro, ngunit limitado ang kanilang bilang kaya mahirap magtatag ng napakalaking prestihyo sa mundo ng martial arts. Sa kalaunan, ang mga malalaking pamilya ay nakaisip ng alternatibo, kumukuha ng mga tagasunod mula sa labas ng angkan at nagtatalaga ng otoridad batay sa katapatan at kakayahan sa martial arts. Ang Red Dragon Unit ng pamilyang Bai ay isinilang mula sa sistemang ito, ang A Edition. Kinukuha ng mga pamilya ang mga ulilang bata at pinalalaki sila mula sa murang edad. Si Xiaohua, na nanatili sa tabi ni Baek Egang sa loob ng maraming taon, ay nagmula sa ganoong pinagmulan. Ang hindi inaasahan ni Baek Egang ay ang miyembro ng Red Dragon Unit na gustong makipagkita sa kanya ay walang iba kundi ang nakababatang kapatid ni Xiaohua na si Xiaolu. Bago pumasok sa serbisyo ng pamilya, magkasamang nanirahan ang magkapatid. Kalaunan, naging katulong si Xiaohua ng pamilyang Bai, habang si Xiaolu, na may mas malaking talento sa martial arts, ay pinili at sinanay bilang isang mandirigma. Mula sa puntong iyon, tuluyan nang naghiwalay ang kanilang mga landas. Nang sumapit sa hustong gulang, matagumpay na nakapasok si Xiaolu sa Red Dragon Unit. Nakatayo sa harap ng kapatid ni Xiaohua ngayon, panandaliang natigilan si Baek Egang at hindi makapagsalita. Ang tanging nagawa niya ay itanong kung anong martial arts ang itinuturo sa loob ng Red Dragon Unit. Ipinaliwanag ni Xiaohua na ang kanilang pagsasanay ay pangunahing nakatuon sa pagbabantay at palihim na labanan. Gayunpaman, sa pribado, natutunan din niya ang Vast Swallow Sword at ang Muon Shadow Steps dahil isang araw, umasa siyang maglakbay sa mundo ng martial arts kasama si Xiaohua. Dahil sa mga salitang iyon, pinagpawisan ng malamig si Egang. Wala talaga siyang masabi dahil sa kanya, nawalan ng buhay si Xiaohua. Sa kabutihang palad, sa sandaling iyon, masiglang bumati sa kanya si Morong Zen mula sa harap. Mabilis na iniba ni Baek Egang ang usapan at tinanong kung may kailangan ba siya. Sumagot si Morong Jin na hindi ito mahalaga. Ayaw lang ni Xiajun na makipaglaro sa kanya ng ghost catching. Kaya gusto niyang si Baek Egang ang maging walang kinikilingang tagahatol. Napabuntong hininga na lang si Baek Egang at sinabing siya na mismo ang magiging referee kinabukasan at sinabihan silang bumalik at maghanda.
Pagkatapos niyang magsalita, biglang narinig ang boses ni Xiaolyu mula sa likuran. Ang tono niya ay nagpapahiwatig na tila nasa magandang kalooban siya. Kasabay nito, mula sa kabilang panig ay may mga salitang lalong nagpawalang magawa kay Baek Egang. Binago pala ni Peng Wu'er ang tawag sa kanya, tinatawag siyang Jayang-Jayang. Pinaalalahanan pa niya ito na kapag pumunta siya sa Qinglin, dapat ay isama siya. Nang makita ito, agad na namang dumilim ang ekspresyon ni Xiaoyu. Napabuntong hininga na lang si Baek Egang sa kanyang isipan. Ang buhay niya nitong mga araw ay tila puno talaga ng aliwan. Diretsahang sinabi ni Xiaolu ang kanyang pakay, hinihiling kay Baek Egang na ibigay ang mga personal na gamit ni Xiaohua. Nang bumalik si Baek Egang sa kanyang tirahan at kinuha ang mga gamit ni Xiaohua, tahimik na sinabi ni Bai Shanken na malinaw na may galit si Xiaolu sa kanya. Hindi nagulat si Bai Shanken. Kung tutuusin, namatay ang kaisa-isa niyang kapatid para protektahan ang isang walang kwentang batang amo at walang dahilan para maging mabait siya rito. Hindi sumang-ayon si Bai Shankan, tinanong kung balak ba talaga ni Baek Egang na hayaang magtanim ng sama ng loob si Xiaolu magpakailanman. Si Baek Egang, gayunpaman, ay nanatiling walang pakialam. Kung ang sama ng loob na iyon ay makapagpapagaan sa kanyang puso, wala nang gaanong halaga sa kanya ang lahat. Sa sumunod na sandali, muling umalinggaw ang boses ni Baek Egang sa isipan ni Baek Egang. Ngunit sa pagkakataong ito, napagtanto niyang nagkamali siya. Ibinigay ni Xiaohua ang kanyang buhay para iligtas siya. At ang kanyang naunang pagwawalang bahala sa sama ng loob ay, sa katotohanan, isang pagtataksil sa kanyang pinili. Kung ang taong pinag-alayan ng buhay ng isang tao ay maging duwag, mahina, at ayaw harapin ang katotohanan, tunay na nalungkot si Bai Shanken para kay Xiaohua. Dahil ang mga kilos ni Baek Egang ay para na ring nagsasabi kay Xiaolu na hindi siya kailanman naging karapat-dapat sa sakripisyo ng kanyang kapatid. Pagkatapos ng isang maikling paghinto, maingat na itinabi ni Baek Egang ang mga gamit ni Xiaohua at bumalik sa patio. Nasa loob ng kahon ang mga gamit ni Xiaohua sa kanyang pang-araw-araw na buhay at doon tinanong ni Baek Egang si Xiaolu. Tinanong niya kung galit ba siya sa kanya dahil sa pagkamatay ni Xiaolu. Galit sa batang amo ng pamilyang Bai na nabuhay lamang dahil sa sakripisyo ni Xiaolu. Ngunit tila nakalimutan na siya habang nagagalak sa isang payapang buhay. Tumango si Xiaolu ng walang pag-aalinlangan. Tunay nga, sa tuwing nakikita niya si Baek Egang, hindi maiwasang lumitaw ang mga ganoong saloobin sa kanyang puso. Nang marinig ito, inabot ni Baek Egang ang kanyang balikat at inakbayan siya. Tinanong pabalik kung gusto ba talaga niyang gugulin ang natitirang buhay na binili ni Xiaohua gamit ang kanyang kamatayan sa pagbabayad puri lamang. Kung posible, nais niyang mamuhay ng maayos, hindi lang para sa sarili, kundi para tuparin ang matagal na niyang pangako kay Xiaohua na hindi pababayaan ang kanyang katawan, magsusumikap na mabuhay hanggang 100 taon. At hanapin ang taong nagplano ng lahat sa likod ng mga pangyayari, at naging sanhi ng pagkamatay ni Xiaohua, at personal na isagawa ang parusa. Nang makita ito, napagtanto ni Xiaolu na maaaring may hindi naintindihan si Baek Egang. Bagamat, nagtanim na siya ng sama ng loob sa kanya, ni minsan ay hindi niya inisip na wala siyang silbi, dahil madalas na binabanggit ng kapatid niyang si Xiaohua ang pagkatao ni Baek Egang sa kanyang mga sulat. Ang pagbisitang ito ay hindi lamang para kunin ang mga gamit ng kanyang kapatid, kundi para rin maghatid ng isang bagay kay Baek Egang. Isang bahagi ng mga liham na regular na ipinapadala ni Xiaohua kay Xiaolu. Sa halos bawat isa sa mga ito, pinupuri ni Xiaohua si Baek Egang bilang isang tunay na mabuting tao. Sa sandaling iyon, napabuntong hininga ng malalim si Baek Egang. Noon lamang niya tuluyang naunawaan. Nilapitan siya ni Xiaohua para matutong bumasa at sumulat hindi dahil sa isang kapritso, kundi para personal siyang makapagsulat ng mga liham sa kanyang nakababatang kapatid. Habang siya ay dinadaig ng emosyon, bigla niyang napansin ang isang bagay na bahagyang kumikinang na nakasuksok sa loob ng isa sa mga sobre. Lumipas ang 7 araw sa isang iglap. Ito na ang araw na napagkasunduan ni Baek Egang na opisyal na umalis at bisitahin ang Qinglin. Pagkasakay sa karwahe, muli niyang kinuha ang liham na iniwan ni Xiaohua. Ang mga eksena mula sa mga nakaraang araw ay kusang pumasok sa kanyang isipan. At ang hindi niya inaasahan noon ay naglalaman ang mga sulat ni Xiaohua ng mga tala tungkol sa kanyang paglalakad habang tulog. Ito ay isang kondisyon kung saan ang isang tao ay kumikilos ng hindi namamalayan habang natutulog. Ngunit ang kaso ni Baek Egang ay tila mas malala. Hindi lang siya nakakapag-ihaw ng rice cakes ng mag-isa, nakikipag-usap pa siya kay Xiaohua sa mga pagkakataong iyon. Bagamat walang alaala si Baek Egang sa mga pangyayaring ito, malinaw niyang naaalala ang paghuhugas ng kanyang mukha habang tulog at nagising sa malamig na tubig at ang sulat ay naglalaman ng ebidensya na may kaugnayan sa kanyang paglalakad habang tulog. Inilarawan nito ang isang singsing na mukhang gasgas na. Sabi ni Xiaohua, ibinigay daw ito sa kanya ni Baek Egang habang natutulog sa tanghali. Pagkatapos noon, ipinadala niya ito kay Xiaolu para ibenta at maging pera. Ngunit sa alaala ni Baek Egang, hindi niya kailanman binigyan siya ng ganoong walang kwentang lumang singsing.
Nang araw na yon, halos sumabog sa galit si Bai Shankan dahil sa kanya ang singsing, isang pambihirang pilak na singsing na may dilaw na jade, malayo sa pagiging ordinaryo. Agad na naalala ni Baek Egang ang sinabi noon ng kanyang tiyuhin. Malamang na hindi ang Lucian Cliff na nakatago sa ilalim ng mansyon ang habol ng mga asasin. Mas kapanipaniwala na naghahanap sila ng mga espesyal na bagay tulad ng singsing na ito. Bilang miyembro ng Red Dragon Corps, dapat ay madaling nakilala ni Xiaolu ang pinagmulan ng singsing. Gayunpaman, pinili niyang hindi ito ibigay sa kanyang tiyuhin at sa halip ay direktang iniabot kay Baek Egang. Iyon pa lang ay nangangahulugang nagdududa rin siya sa mga kilos ng kanyang tiyuhin. Dumilim na agad at ayon sa kanilang ruta, hindi sila makakarating sa pinakamalapit na county, ang Nanteon, hanggang sa susunod na araw. Dahil dito, walang pagpipilian ang grupo kundi magkampo sa labas para sa gabi. Sa sandaling iyon, isang baboy ramo ang biglang sumugod sa kampo. Nang makita ito, agad na ibinaba ni Baek Egang ang kanyang tindig, ginagawa ang panimulang postura ng isang teknike. Sa isang iglap, isang figura ang sumugod na parang kidlat. Sa isang mahinang kalabog, isang malakas na suntok ang pumigil sa pagsugod ng baboy ramo. Nanigas ang titig ni Baek Egang. Malinaw na ito ang trading cloud movement ng sekta ng King Lin, isang nangungunang Lightfoot technique kahit sa pamantayan ng martial world. Ang mas ikinagulat ni Ling Ziping ay sa sandaling iyon, hindi lang nakilala ni Baek Egang ang movement technique ng King Lin, kundi nakatayo rin siya sa eksaktong lugar kung saan lalabas ang pangalawang baboy ramo. Ibig sabihin, mas maagang naramdaman ni Baek Egang ang panganib kaysa sa kanya. Kinaumagahan, dumating ang grupo sa isang kalapit na nayon at nakiusap sa pinuno ng nayon na tulungan silang ibenta ang dalawang baboy ramo. Nagsaayos din sila na manatili roon para sa isa pang gabi. Nang malaman na dadaan ang grupo ni Baek Egang sa nayon ng pamilyang Zhang, mabait na pinayuhan sila ng pinuno ng nayon na antalahin ang kanilang paglalakbay ng ilang araw. Kamakailan, hindi naging mapayapa ang lugar. May mga chismis tungkol sa isang mabangis na tigre na gumagala malapit sa nayon ng pamilyang Zhang na pumatay ng maraming manlalakbay. Kahit ang mga bihasang mga ngaso ay nabigong harapin ito. Tumango si Baek Egang at nagpasalamat sa puno ng nayon para sa babala, ngunit ipinaliwanag na kasama niya sina Chun Lian at Ling Ziping, hindi magiging malaking problema ang pagharap sa isang tigre. Pagkatapos nito, sinundan ni Baek Egang si Ling Ziping sa patio para magsanay ng mga pamamaraan sa espada. Bago umalis, hiniling na ni Baek Egang kay Ling Ziping na ituro sa kanya ang Chinese sword technique. 8 ang oras. Hindi makapaniwala si Ling Ziping sa hiling. Ito ay isang sining ng espada na kahit si Xiajun ay hindi pa lubos na natututunan. Gayunpaman, matapos masaksihan ang mga ginawa ni Baek Egang noong nakaraang gabi, nagbago ang isip ni Ling Ziping at nagsimulang maniwala na maaaring kayanin niya itong maunawaan ni Baek Egang. Gayunpaman, ang pagmaster sa isang pambihirang estilo ng espada sa napakaikling panahon ay hindi makatotohanan bilang resulta. Nagpasya si Ling Ziping na turuan na lang siya ng mas praktikal na martial arts. Isang pamamaraan mula sa isang lugar na dati niyang kinabibilangan, na perpektong akma sa kasalukuyang kondisyon ni Baek Egang. Kalmadong nagsalita si Baek Egang. Ang Woying Sword Pavilion ang ibig mong sabihin, hindi ba? Nagdulot ng kitang-kitang pagkabigla kay Ling Ziping ang mga salitang iyon. Hindi niya inaasahan na alam ni Baek Egang kahit ito. Matagal nang sikat ang Woying Sword Pavilion bago pa man ipanganak si Baek Egang, kilala sa buong mundo ng martial arts, para sa mga lihim na panloob na sining at mabilis na paggamit ng espada. Ngunit matapos magnakaw ng mga lihim na manwal mula sa sekta ng Wudong ang isa sa mga disipulo nito at tumakas, nagsimulang humina ang pavilion hanggang sa tuluyang matanggal sa talaan ng Martial Alliance. Di nagtagal, lahat ng kaalyadong sekta ay pumutol ng ugnayan dito. Ang mga disipulo ng Woying Sword Pavilion na unti-unting nawawala ng lugar sa mundo ng martial arts, ay napilitang iwanan ang sekta na kanilang pinagsilbihan ng maraming taon, at isa sa kanila noon si Ling Ziping. Maingat na sinubukan ni Baek Egang ang sitwasyon, tinatanong kung papayag si Ling Ziping na turuan siya ng isang personal na lihim na martial art. Tumango si Ling Ziping ng walang pag-aalinlangan at agad na sumang-ayon. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumalikod. Sa sumunod na sandali, isang mahabang espada na kumikinang sa malamig na liwanag ang biglang lumitaw. Huminto ang talim ilang pulgada lang mula sa mga mata ni Baek Egang, na nag-iwan sa kanya ng lubos na pagkabigla. Hindi niya nasundan ang kilos ni Ling Ziping. Ipinaliwanag ni Ling Ziping na ito ang kanyang personal na pamamaraan. Bagamat sinabi niyang hindi ito gaanong kahanga-hanga, handa siyang ituro ito kay Baek Egang nang walang anumang itinatago. Agad na ibinunyag ni Bai Shankan ang kasinungalingan. Hindi ito ordinaryong sining ng espada. Kahit sa kanyang sariling panahon, sapat na ito para dominahin ang isang buong rehiyon ng mundo ng martial arts. Dahil ang galaw na ito ay isang lihim na ipinasa ng Woying Sword Pavilion. At ang hindi alam ng marami ay si Ling Ziping noon ang huling disipulo ng Pavilion Master. Bagamat ang pagnanakaw ng isang disipulo ng mga lihim na manwal mula sa sekta ng Wudong ang nagtakda sa paghina ng pavilion, ang tunay na dahilan ay ang walang humpay na kasakiman ng mga heretikal na paksyon ng martial arts, kasama ang paulit-ulit na pag-atake mula sa mga demonyong puwersa.
Sa kanyang higaan ng kamatayan, inutusan ng Pavilion Master si Ling Ziping na huwag maging abala sa muling pagtatayo ng sekta. Sa halip, kailangan niyang humanap ng angkop na kahalili at alagaan sila. Tinitiyak na ang mga natatanging pamamaraan ng Wuing Sword Pavilion ay hindi makakalimutan ng mundo. At bagamat tuluyang bumagsak ang pavilion, nakaligtas si Ling Ziping sa hindi mabilang na laban ng buhay at kamatayan habang tumatakas, na nagbigay sa kanya ng pangalang umalingaw sa buong Jianghu, Sideways Sword. Kalaunan, sa isang paghabol at pagkubkob na kinasasangkutan ng dose-dosenang mga kaaway. Sa huli, bumagsak si Ling Ziping sa paanan ng bundok Kong. Kung hindi niya nakatagpo si Bai Lusian, ang pinuno ng pamilyang Bai, matagal nang naging isang malamig na bangkay si Ling Ziping. Noong panahong iyon, gayunpaman, nagkamali ng paniniwala si Ling Ziping na dumating din si Bai Lusian para sa mga lihim na pamamaraan ng Wuing Sword Pavilion. Sa halip, tinanggihan ni Bai Lusian ang ideya ng may malamig na pagwawalang bahala. Hawak ang Shadow Railway Sword at ang Undine Divine Art, ano pang abang halaga sa kanya ng mga pamamaraan ng espada ng Wudong. Ang kanyang pakikialam ay bunsod lamang ng kabutihang loob na nararapat sa isang martial artist ng Jianghu. Agad na napahanga si Ling Ziping sa karakter ni Bai Lusian. Mula noon, natural siyang sumanib sa pamilyang Bai. Ngunit hindi niya kailanman nakalimutan ang huling habilin ng kanyang guro. Nagpatuloy siya sa paghahanap ng karapat-dapat na kahalili sa Wuing Sword Pavilion. Gayunpaman, naging napakatagal ng proseso. Tanging ang mga ipinanganak na may pambihirang talas ng pandama, natatanging pokus, at bihirang kakayahan ang tunay na makakabisado sa eksklusibong sining ng pavilion. Li Weng, minsan niyang sinubukang ituro ito kay Xia Jun ngunit bigo siya ng husto. Ngayon, gayunpaman, nakakita siya muli ng pag-asa. Dahil sa Yin Extreme Meridians, ipinanganak si Baek Egang na may pambihirang talas ng pandama. Marahil, maaaring maabot ni Baek Egang ang isang antas ng kasanayan sa Hui Wuing na hindi pa narating kailanman. Nang makapagpasya na, sinimulang ituro ni Ling Ziping kay Baek Egang ang mga pangunahing prinsipyo ng Hui Wuing. Simula sa pinakapangunahing pagsasanay sa pandama, inutusan niya itong tumalikod muna, pagkatapos ay saluhin ang isang mansanas na lumilipad patungo sa kanya kapag lumingon siya. Sa esensya, ang prinsipyong ito ay nangangahulugang pagdama sa lahat ng bagay ng sabay-sabay. Ang espada ng kalaban, ang kanilang paghinga, at maging ang bahagyang paggalaw na dulot ng mga nalalaglag na dahon. Nag-alok si Bai Xiangkan ng kanyang sariling pagtatasa na sa maraming paraan, kahawig ito ng paraan ng paglilinang ng tain. Bagamat mas magaspang kumpara dito, mas nakahilig ito sa isang bagay na tila isang supernatural na kakayahan. Sa sumunod na panahon, nabigo si Baek Egang na makasalo kahit isang mansanas na inihagis ni Ling Ziping. Gayunpaman, puno ng kasiyahan si Ling Ziping. Sa loob lang ng kalahating araw, nagsimula ng maramdaman ni Baek Egang ang eksaktong sandali na umalis ang mansanas sa kanyang kamay. Hayagang tumawa si Baek Egang dahil makatuwiran daw yon. Kung inaasahan niyang maunawaan agad ang lihim na sining ng Wuing Sword Pavilion, ang pagmaster, kahit sa pinakapangunahing prinsipyo ng persepsyon nito ay walang iba kundi kawalan ng pasensya. Sumang-ayon si Ling Ziping ng walang pag-aalinlangan. Noon, inabot siya ng ilang taon para marating ang kasalukuyan niyang antas. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, napansin niya si Baek Egang na nakatayo doon na nakakrus ang mga braso at may tusong ngiti. Doon niya lang napagtanto na nalinlang siya para magbunyag ng sobra. Itinigil ni Ling Ziping ang pagtatago ng katotohanan. Ang itinuturo niya kay Baek Egang ay tunay niyang ang pinakamataas na pamamaraan ng Wuing Sword Pavilion na ipinapasa lamang sa susunod na Pavilion Master. Ibinasura niya ito bilang hindi kahanga-hanga dahil lamang hindi pa ito kinikilala ng mundo. Pagkatapos ay bigla siyang may napagtanto. Sa buong pag-uusap nila, tinatakpan niya ang kanyang bibig habang may bulak na nakapasak sa mga tainga ni Baek Egang. Kinabog ang kanyang puso. Kailan pa tinakpan ni Baek Egang ang kanyang pandinig? Mula pa sa unang mansanas na inihagis mo, hindi na napigilan ni Ling Ziping ang kanyang pagiging kalmado. Nangangahulugan iyon na nakikipag-usap sa kanya si Baek Egang sa pamamagitan lamang ng pagbasa sa kanyang mga labi. At sa loob lang ng kalahating araw, nagawa niyang maramdaman ang isang mansanas na lumilipad patungo sa kanya mula sa likuran nang hindi ito nakikita o naririnig. Sa sandaling iyon, lumapit si Chun Lian at ipinaalam sa kanila na handa na ang gamot na pinakuluan. Habang pinapanood si Baek Egang napapalayo, lumubog si Ling Ziping sa malalim na pag-isip. Sa paghusga sa talento sa martial arts na kasasaksi pa lang niya, maaaring si Baek Egang ay isang ganap na naiibang uri ng henyo kumpara kay Xia Jun.